Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2531-2550. Kabanata 2531 pagkatapos ng pagdinig na, ang ekspresyon ni Zoman ay naging solemna. Ang langit na landas ay ang kataas-taasang pag-iral. Ito ang namamahala sa lahat ng bagay sa universo. Ang bawat buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kontrol ng makalangit na landas. Posible bang sirain ito? Maging ang mga Grand Emperador ay nasa ilalim ng kontrol ng langit na landas at hindi maglakas loob na salungatin ito. Pinakawalan ni James ang isang malalim na buntong hininga at sinabi ni Xandros na sa panahon ng panguna, ang mga makapangyarihang magsasaka ng lahi ng tao ay nais na sirain ang walang awan na langit na landas at magtatag ng mga bagong patakaran. Gayunpaman, nabigo sila. Bilang isang resulta, ang lahi ng tao ay nakakaranas ng pagdurusa na ito, at ang selyo ng Elysian ay lumitaw sa katawan ng tao. Kaya't bakit? Ang Zoman ay napaliwanagan. Hindi niya alam ang mga lihim na ito. Kahit na siya ay isang quasi-emperor, hindi niya ito naintindihan. Sige, dapat mo munang magpahinga. Matapos kang magkaroon ng sapat na pahinga, magkakaroon ka ng kasal kasama si Brielle. Si James ay kumalas ng kamay ng bahagya at sinabing, Lord Lobran, hindi kinakailangan. Nakipaglaban ako kay Brielle dahil hindi ko nais na abalahin ako ng ibang karera. Mayroon na akong asawa, kaya hindi ako magpakasal kay Brielle. Napangiti si Zoman at sinabi, kaya ano? Karaniwan sa mga kalalakihan na magkaroon ng mga asawa at mga concubines. O hindi ba sapat si Brielle para sa iyo? Hindi. Napakaganda niya, at siya rin ay isang henyo. Ako ang hindi sapat na mabuti para sa kanya. Sige. Pinutol ni Zoman si James at sinabing, napagpasyahan, kung gayon. Ito ay pagkatapos mong magpahinga at gumaling sa kapayapaan. Matapos niyang magsalita, lumingon si Zoman at umalis nang hindi binigyan si James ng isa pang pagkakataon upang tumugon. Hoy, Lord Lobran, sigaw ni James. Gayunpaman, nawala na si Zoman. Umupo siya sa isang upuan na may hitsura ng pagbibitiw. Ano ngayon? Nagsimula siyang mag-isip. Hindi niya maaaring pakasalan si Brielle. Ngayon, ang magagawa niya ay tumakas, di ba? Gayunpaman, ito ang banal na sukat ng Demon Realm. Ang lipi ng Labran ay isang karera sa itaas na mga echelon ng Demon. Nagkaroon ito ng maraming mga makapangyarihang magsasaka. Saan siya maaaring tumakas? Dapat ba siyang tumakas at bumalik sa lupa? Ang pangatlong kalamidad ay hindi pa lumilitaw sa mundo, bagaman walang saysay para sa kanya na bumalik ngayon. Inilaan pa rin niyang makakuha ng ilang karanasan at bumalik kapag siya ay sapat na malakas. Ngayon ang magagawa ko lang ay ilagay ang aking mga card sa mesa sa harap ng Brielle. Wala pang ibang pagpipilian si James. Lumabas siya ng silid. Sa looban, dalawang tao ang nakaupo. Sila ay sina Henrik at Chusay. Nang makita nila si James na naglalakad palabas, pareho silang tumayo. James. Mr. Caden. Ang dalawa ay nagsalita ng sabay. Lumakad si James at umupo. Samando si Henrik at sinabi ng may ngiti, binabati kita, James. Mag-aasawa ka sa isang magandang asawa sa lalong madaling panahon. Sa hitsura ng pagbibitiw, sinabi ni James, mag-asawa. Imposibleng pakasalan ko siya, Mir. Caden, huwag. Agad na sinabi ni Chusay, nakipag-usap ako kay Henrik. Magnanakaw kami ng puno ng body sa araw na ikakasal ka kay Brielle. Kahit na ayaw mong pakasalan siya, dapat kang magpanggap na gawin ito upang matulungan kaming magnakaw ng puno ng body. Oo, sabi ni Henrik, James, isipin mo ito. Ito na ang huling araw para sa lahi ng tao. Ang pagpapabuti ng base ng paglilinang ng isa ay napakahirap. At ang isang solong prutas ng body ay maaaring makagawa ng isang sambong. Ang isang malaking bilang ng mga makapangyarihang magsasaka ay kinakailangan para sa sangkatauhan sa mundo upang makipagkumpetensya sa 10,000 iba't ibang karera. Mayroon kang Jabari Celestial Abode.
Sa celestial na tirahan, mayroong oras ng silid. Kung ang puno ng body ay nakatanim sa silid ng oras, aabutin ng isang maikling panahon upang makabuo ng isang pangkat ng mga magsasaka ng sage. Ang mga salita ni Henrik ay nakakaintriga kay James. Siya ay nagkaroon ng isang 400 strong army at 9 na langit na lang ng Diyos na gudihilating. Ang mas malakas ang 400,000 malakas na hukbo ay, mas malakas ito kapag gumagamit ng 9 na langit na pagbuo ng Diyos na God Annihilating. Hindi ko alam ang tungkol dito. Sa isang gulo na hitsura, sinabi niya, kung ito ay isang pekeng kasal, magdadala ito ng maraming sakit kay Braille. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2532 paggamit ng isang pekeng kasal upang magnakaw ng puno ng body ng Lobran sa mortal na sukat ay tiyak na isang malaking pakikitungo. Ang puno ng body ay pinangalan ng espiritual na ugat ng mortal dimension. Kahit na sa banal na sukat, napakabihirang. Ito ay walang alinlangan na isang hindi mabibili na kayamanan. Kahit na si James ay pala kaibigan kay Zoman at pareho silang mga tao, hahabol siya ng Lobran kung ninakaw niya ang puno ng body. Bukod dito, ang isang pekeng kasal ay labis na nakakasakit sa isang babae. Napansin ang pag-aalangan ni James, hinikayat siya ni Henrik, Mr. Caden, isipin mo ito. Sinusubukang iwasan ang pagsakit sa isang babae o pag-save ng buhay ng milyon-milyong tao na mas mahalaga. Matapos sabihin ni Henrik, nag-isip siya ni James. Tumingin siya sa kanya at tinanong, ano ang iyong plano? Sinabi ni Chusai, ang paunang plano ay para sa kasal na maganap sa mortal na sukat. Pagdating ng oras, maraming makapangyarihang mga magsasaka ay tiyak na dadalo. Bukod dito, habang naghahanda ang Lobran clan para sa kasal, hindi rin nila papansinin ang mga hakbang sa kaligtasan. Gamit ang gabi ng kasal sa aming kalamangan, pupunta kami sa lokasyon ng puno ng body at magnakaw ito. Meme. Tumango si Henrik at sinabi, gayunpaman, ang puno ng body ay binabantayan ng mga magsasaka na ipinadala ng clan ng Divine Dimensions Lobran. Dahil ang prutas ng body ay hinog na, malapit na itong mapili at aalisin ng Lobran clan ng Divine Dimension. Kakailanganin ka naming lumakad at hayaang tumulong si Sophie pagdating ng oras. Binawi ni James ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, hindi iyon gagana, natatakot ako. MS. Nasugatan si Sophie at kasalukuyang nakabawi sa pag-iisa. Hindi ko alam kung kailan siya mababawi. Naririnig iyon, nagulat si Henrik. Tinanong niya, ano ang nangyari? Paano siya nasugatan? Siya ay isang napakalakas na magsasaka, isang quasi-emperor. Sino ang maaaring makapinsala sa kanya? Sa pagkakasala sa kanyang mukha, sinabi ni James, MS. Si Sophie ay napinsala ng makalangit na landas dahil nagsagawa siya ng paghula para sa akin. Ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Nagsimulang magalit si Henrik. Nagkibit balikat si James at sinabing, wala akong ideya. Si Henrik ay nagbulong, dapat ko bang hilingin sa aking guro na lumabas mula sa pag-iisa? Ang iyong guro, tumingin sa kanya si James sa pagkabigla. Alam niya ang tungkol sa guro ni Henrik. Sila ay isang engranding emperador at dating Panginoon ng demonyo. Gayunman, ang kanyang guro ay naipasa ang posisyon ng Lord of the Demon kay Henrik. Bagaman si Henrik ay kasalukuyang Lord of the Demon Realm, ito ang kanyang guro na namamahala. Kalimutan mo ito. Hindi iyon gagana. Sa pamamagitan ng isang napapawi na pagtingin sa kanyang mukha, sinabi niya, walang paraan na ang aking guro ay mag-ikot sa akin. Maaari lamang tayong umasa kay Sophie ngayon. James, maaari mo bang tanungin si Sophie kung kailan siya mababawi? Okay, tumango si James. Ang prutas ng body ay maaaring makagawa ng isang malaking batch ng mga magsasaka sa Rango. Ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang kay James. Nais din niyang makuha ito. Nagsimula siyang makipag-usap kay Sophie, na nagpapagaling sa celestial na tirahan sa pag-iisa. MS. Sophie, kailan gagaling ang iyong mga pinsala? Si Henrik, Chusai, at may plano ako. Pinaplano naming magnakaw ang body tree ng Lobran clan. Tumugon lamang si Sophie matapos na magtanong ng maraming beses si James. James, malubhang nasugatan ako at hindi ako makikialam. Gayunpaman, kung walang mga powerhouse na nagbabantay sa puno ng body, hindi ako dapat magkaroon ng problema na kapansin-pansin.
Kung may mga magsasaka sa itaas ng ranggo ng Quasi-Emperor, hindi ko magagawa. Sumagot si James ng may ngiti, ang isang Quasi-Emperor ay ang pinakamalapit na bagay sa isang Grand Emperor. Kahit nasa kaharian ng demonyo, hindi dapat maraming mga emperador. Duda ako na ang isang Quasi-Emperor ay magbabantay sa puno ng Bodhi. Pinakamahusay, magkakaroon ng ilang mga banal na magsasaka sa ranggo. Hindi yun ibinigay, sabi ni Sophie. Ang puno ng Bodhi ay medyo kamanghamanghang. Ito ay isang sangay ng primordial root at napakabihirang kahit nasa demonyong kaharian. Pinahahalagahan ito ng Lobran clan. Matapos maisip ito, nagpatuloy si Sophie, paano ito? Gumawa muna ng ilang pagsisiyasat. Kung walang mga magsasaka sa itaas ng ranggo na nagbabantay dito, papasok ako. Kung binabantayan ito ng mga magsasaka sa itaas ng ranggo ng Quasi-Emperor, tatawagan natin ito. Sige, sige, mag-iimbestiga ako. Si James ay nagkaroon ng isang maikling pag-uusap kay Sophie. Tumingin si Henry kay James na inaasahan at tinanong, paano ito, James? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2533 sinabi ni James, tinanong ko si MS. Sophie. Malubha ang kanyang mga pinsala. Hindi magandang ideya para sa kanya na makisali. Nais niya akong mag-imbestiga muna kung mayroon man o hindi isang taong mayaman na nagbabantay sa puno ng Bodhi. Kung mayroon, tatawagan natin ito. Kung wala, maaari tayong kumilos. Naririnig iyon, nababagabag si Henrik. Nakarating siya sa kanyang mga paa, lumapit sa malapit, at sinabi, mag-imbestiga. Paano tayo mag-iimbestiga? Ang aming mga kakayahan ay limitado. Ang pagsisiyasat sa Lobran clan ay magiging lubos na mahirap. Sinimulan din ni Chusay na mag-isip din. Matapos ang ilang pag-iisip, bigla siyang sinaktan ng inspirasyon. Sinabi niya, Mr. Caden, maaari mong tanungin si Brielle. Mag-asawa ka sa kanya sa lalong madaling panahon, kaya maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang tanungin siya tungkol sa Lifran clan. Nag-ilaw din si Henrik at sinabi, tama. Bakit hindi ko naisip ang tungkol doon? Mahinang tumanggaw si James at sinabi, iyon lamang ang aming pagpipilian ngayon. Gayunpaman, hindi ako makakapunta sa Brielle. Kailangan kong hintayin siyang lumapit sa akin. Ang tatlo ay nagtipon at nagplano kung paano nila nakawin ang puno ng Bodhi ng Lobran at alisin ito sa mga ugat nito. Matapos ang kanilang talakayan, nanatili si James doon sa oras. Ang pananatili na ito ay tumagal ng ilang araw. Sa panahong ito, hindi nagpakita si Brielle. Matapos ang 3 araw, nagpakita si Brielle. Dumating siya sa panuluyan ni James at natagpuan si James. Si Brielle ay nasa isang berdeng damit sa looban. Ang kanyang mahabang buhok ay hinayla pabalik. Siya ay lumitaw na hindi mailalarawan na matikas. Mr. Caden, mahinang sabi niya, isang mahiyain na pagtingin sa kanyang mukha. Mahinang tumanggaw si James at umupo sa isang upuan sa patio. Oh, tama. Kailan tayo babalik sa mortal na sukat? Kinuha ni James ang inisyatibo upang magtanong. Tumingin si Brielle kay James at tinanong, bumalik ka sa mortal na sukat. Bakit tayo babalik? Ito ang banal na sukat. Ito ang pinakamataas na eroplano ng pagkakaroon. Ang espiritual na enerhiya nito ay hindi mabilang na beses na mas makapangyarihan kaysa sa mortal na sukat. Maraming mga bagay na nabubuhay ang nakikipagtipan sa isa't isa upang makapasok sa banal na sukat. Ngumiti si James at sinabing, napakaraming mga magsasaka sa banal na sukat, at halos lahat ng mga ito ay mga magsasaka ng banal na ranggo. Nakaramdam ako ng labis na pagkabalisa dito, kaya gusto kong bumalik sa mortal na sukat. Kahit na para sa aming kasal, nais kong maganap sa mortal na sukat din. Nang marinig ang salitang kasal, namula si Brielle. Nang walang pag-iisip, tumanggaw siya at sinabi, MHM. Dahil nais mong maging sa mortal na sukat, pagkatapos ay hahawakan namin ito sa mortal na sukat. Ang mga mata ni James ay lumibot bago mag-ayos sa Brielle. Tinanong niya, sa pamamagitan ng paraan, narinig ko ang Lobran clan ay may puno ng Bodhi. Narinig ko rin na ang prutas ng Bodhi ay hinog na. Totoo ba iyon? Tumanggaw si Brielle at sinabing, ito talaga. Tinanong ni James, narinig ko na ang prutas ng Bodhi ay maaaring maging isang sambong sa isang tao. Ano ang kasaysayan nito?
ito ay may napakalakas na epekto. Nagsimulang mawala si Brielle sa kanyang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko alam ang tungkol doon. Nalaman ko lamang sa isang sinaunang libro na mayroong isang espiritual na ugat sa panahon ng panguna. Pinangalanan itong primordial root. Ang primordial root na ito ay ipinanganak sa simula ng universo. Ayon sa alingaw-ngaw, ang bunga ng primordial root ay maaaring agad na magbago ng isang mortal sa isang magsasaka ng banal na ranggo. Dahil kamangha-mangha ang primordial root, maraming mga magsasaka ang nakipaglaban dito. Bilang isang resulta, ang primordial root ay nawasak, at ito ay naging maraming mga halaman. Ang puno ng Bodhi ay isa sa kanila. Sa panahon ng Primordial Age, ang ninuno ng Lobran clan ay ang Lord of the Demon Realm. Sila rin ang pinakamalakas na magsasaka sa kaharian ng demonyo. Natagpuan nila ang puno ng Bodhi sa malawak na universo at itinanam ito sa mortal na sukat ng kaharian ng demonyo. Si James ay nakikinig ng mabuti. Habang nakikinig siya hanggang sa puntong ito, hindi niya maiwasang tanungin, napakaganda ng puno ng Bodhi. Hindi ba nag-aalala ang angkan ng Lobran na ito ay ninakaw? Sinabi ni Brielle na may ngiti, ang Lobran clan ay kabilang sa nangungunang ranggo sa kaharian ng demonyo. Sino ang maglakas loob na magnakaw ito? Bukod dito, habang ang puno ng Bodhi ay kamangha-manghang, hindi ito isang kompletong espiritual na ugat. Kaya, walang silbi sa ilang napakalakas na mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay walang dahilan upang masaktan ang Liferan clan para sa kapakanan ng puno ng Bodhi. Maaari ba itong napakalakas na mga magsasaka ay nakatayo na nagbabantay malapit sa puno ng Bodhi? Ang pivotal na tanong ay nakuha ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2534 Tuwid, nais malaman ni James kung mayroong anumang napakalakas na mga magsasaka na pinapanatili ang relo malapit sa puno ng Bodhi ng Lobran clan. Kung wala, maaari silang kumilos. Kung mayroon, ang kanilang plano ay kanselahin. Ang kanyang kasal kasama si Brielle ay kanselahin din. Meme. Tumango si Brielle at sinabi, sa harap ng puno ng Bodhi sa sukat ng mortal, talagang may isang malakas na magsasaka ng aming angkan mula sa banal na dimensyon na nakatayo na bantay. Lihim na nagulat si James. Hindi niya maiwasang tanungin, sino sila? Gaano sila kalakas? Sinabi ni Brielle, sa palagay ko narinig ko ang sinabi ng aking ama na ang isang sekta na nakatatanda ng aming angkan mula sa banal na sukat ay ang nagbabantay sa puno ng Bodhi. Ang mga ito ay isang powerhouse na nabuhay ng mahabang buhay, at napakalakas nila. Tinanong ni James, gaano kalakas? Sila ba ay isang Grand Emperor? Pinahihit ni Brielle ang kanyang mga mata at sinabing, paano maaaring maraming mga Grand Emperador? Sinasabing sila ay isang powerhouse sa rurok ng ikatlong yugto ng banal na ranggo at malapit nang pumasok sa ranggo ng quasi-emperor. Oh! Pinakawalan ni James ang isang o. Kasunod nito, mayroon siyang isang casual na pag-uusap kay Brielle. Matapos makipag-chat ng ilang sandali, siya ay humikab at sinabing, medyo pagod na ako. Babalik ako sa aking silid at magpahinga. Natapos niya ang pagsasalita, pagkatapos ay lumingon at lumakad palayo. Matapos siyang bumalik sa kanyang silid, nagsimula siyang makipag-usap kay Sophie. Ms. Sophie, nalaman ko na walang mga quasi-emperor cultivator na malapit sa puno ng Bodhi ng Lobran. Mayroon lamang isang magsasaka na nasa rurok ng ikatlong yugto ng banal na ranggo. Sa celestial na tirahan, si Sophie ay nasa closed-door meditation. Ang kanyang kutis ay walang kabuluhan, at mahina ang kanyang aura. Ang rurok ng ikatlong yugto ng banal na ranggo. Nang marinig niya ang mga salitang ito, isang nababagabag na hitsura ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha. Siya ay nasa ranggo lamang ng quasi-emperor. Bukod dito, siya ay kasalukuyang nasugatan at ang kanyang mga pinsala ay malubha. Walang labis na tiwala si Sophie sa pagtalo sa isang magsasaka sa rurok ng ikatlong yugto ng banal na ranggo. Hindi alintana, nalaman niya ang kahalagahan ng puno ng Bodhi kay James. Sa pinakamaikling oras, maaari itong dagdagan ang pangkalahatang lakas ng 4,000 malakas na hukbo. Kapag napabuti ang pangkalahatang lakas nito, ang kapangyarihan ng siyam na langit ni James Annihilating Formation ay mapapahusay. Naisip niya ito bago sabihin, James, mababawi ko ang aking lakas hanggat maaari at tulungan kang sakupin ang puno ng Bodhi pagdating ng oras.
Sa panahong ito, huwag mo akong abalahin. Nais kong ipagpatuloy ang pagpapagaling ng aking mga pinsala sa pag-iisa. Sige. Matapos makuha ang tugon ni Sophie, nadama ni James. Kasunod nito, nanatili si James sa life run sa oras na. Makalipas ang ilang araw, bumalik si James sa mortal na sukat kasama sina Brielle, Henrik, at Chusai. Matapos silang bumalik, nagsimula ang paghahanda para sa kasal. Yamang si Brielle ay miyembro lamang ng Lobran clan ng Mortal Dimension at walang partikular na mataas na paninindigan sa lipi, ang mga magsasaka ng Life Run clan ng Divine Dimension ay hindi bumaba sa mortal na sukat. Kahit na si Zoman ay hindi nagpakita. Gayunpaman, tiyak na isang malaking kaganapan para sa Lobran clan ng Mortal Dimension. Matapos ang isang talakayan sa pagitan ng Lobran clan ng Patriarch ng Mortal Dimension at iba pang mahahalagang miyembro, napagpasyahan ang petsa ng kasal. Mangyayari ito makalipas ang 3 buwan. Sa mga sumusunod na 3 buwan, ginugol ni James ang karamihan sa kanyang oras kasama sina Henrik at Chusai. Tinalakay nila ang mga sumusunod na kaganapan at sinadya kung paano nakawin ang puno ng body at kung paano makalayo. Si Brielle, sa kabilang banda, ay bumisita kay James paminsan-minsan. Sa tuwing nakilala siya ni James, binati niya siya ng isang ngiti. Bago makuha ang item, hindi niya ganap na iwanan ang anumang pagpapanggap ng cordiality kay Brielle. Sa Lobran clan, hinintay ni James ang araw ng kasal. Sa kasalukuyan, ang Thea ay nasa isang lungsod na matatagpuan sa mortal na sukat ng kaharian ng demonyo. Siya ay nasa mortal na sukat ng Demon Realm sa loob ng maraming taon. Sa mga panahong ito, hinahanap niya si James. Gayunpaman, napakalaki ng mortal na sukat ng demonyo. Nagpunta siya sa maraming lugar at hindi pa rin niya malalaman kung nasaan si James. Ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit ay nakaupo sa sulok na upuan ng isang tavern sa isang malaking lungsod sa mortal na sukat. Nakasuot siya ng isang sombrero ng kawayan, at ang kanyang mukha ay nakakubli ng isang itim na belo. Dahil natakpan siya sa isang belo, ang kanyang mukha ay hindi makikita ng malinaw. Tanging ang pangkalahatang balangkas ng kanyang mga tampok sa mukha ang nakikita. Kahit na ang balangkas ng kanyang mga tampok ay nakikita, maaaring sabihin ng isa na siya ay isang nakamamanghang kagandahan. Ang babae ay may hawak na isang goblet at kumuha ng isang maliit na paghigop. Sa tumpak na sandaling ito, isang malabo na mga yapot ay nagmula sa labas ng pintuan. Di nagtagal, isang pangkat ng ganap na armadong gwardya ang sumalampak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2535. Lahat ng mga tao sa tavern ay nag-scrambled upang makatakas dahil sa takot. Tanging ang babae sa itim na damit at sombrero ng kawayan, ang kanyang mukha ay nakatago sa likod ng isang belo, na natiling nakaupo sa parehong lugar. Ang pangkat ng mga gwardya ay sumugod at napapalibutan ang babae sa itim na damit. Hindi sumuwi ang babae. Sa sandaling ito, isang tao ang lumakad. Siya ay lumilitaw na halos 25 o 26 na taong gulang. Siya ay bihis na hindi kaakit-akit na gintong balabal at mukhang gwapo. Lumakad siya, itinaas ang kanyang paa, at inilagay ito sa isang dumi. Itinuro ang babae sa itim na damit, malamig na sinabi niya, "Be asterisk, nang ahas kang kunin ang aking mga gamit. Kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, ibigay ito. Kung hindi, gagawin kong imposible para sa iyo na umalis sa Bloomshire." Hey! Ang babae sa itim na damit ay nagbigay ng isang walang humpay na pagtawa. Ito ay si Thea, na naglakbay mula sa lupa hanggang sa kaharian ng demonyo. Matapos makarating sa kaharian ng demonyo, naglakbay si Thea, naghahanap ng impormasyon tungkol kay James. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isang planta ng langit sa isang saklaw ng bundok. Gayunpaman, mayroon ding iba pang mga nabubuhay na nilalang na natuklasan ang planta ng langit na ito. Hindi alintana, inagaw ni Thea ang halaman ng celestial na may malakas na lakas. Bilang isang resulta, naalala niya at hinabol ng kaunting oras. Tiningnan ni Thea ang lalaki sa flamboyant na gintong balabal, ngumiti ng mahina, at sinabing, ang mga may kakayahang makatanggap ng mga kayamanan ng universo. Ang halaman ng celestial ay nakuha na sa akin. Sa makatuwid, ito ay akin. Bakit ka sobrang hindi nag-iingat? Gupitan ang kalokohan *T.
Malamig ang sinabi ng lalaki, ito ang lungsod ng Bloomshire. Ito ang aking turf. Talagang nakabold ka upang tumakas dito, kaya pupurahin kita para sigurado. Singil. Ibaba ang B** na ito. Nagbigay ng utos ang lalaki. Kasunod ng kanyang utos, ang mga nakapalibot na gwardya ay agad na iginuhit ang kanilang mga tibak. Sa sandaling iginuhit ng mga gwardya ang kanilang mga tibak, lumipat si Thea. Kinuha niya ang itim na malevolent na tibak mula sa mesa at iginuhit ito mula sa kaluban nito. May isang ilaw ng tibak. Ang mga nakapalibot na gwardya ay agad na nagbalik. Habang siya ay nasa kaharian ng demonyo, hindi naglakas loob si Thea na patayin ang mga nilalang dito ng mabilis. Sinusuportahan lang niya ang mga ito pabalik. Matapos silang mag-jolted pabalik, lumingon siya at naglakad palayo kasama ang malevolent na tibak sa kanyang kamay. Ang lalaki ay may solemn na pagtingin sa kanyang mukha. Napakahalaga sa kanya ng halaman ng Celestial. Isang makapangyarihang individual sa kanyang pamilya ang nasugatan. Kailangan niyang gumawa ng isang elixir, at ang halaman ng langit na ito ang pangunahing sangkap. Nang makita na hindi niya ito may agaw mula kay Thea, agad siyang bumagsak sa lupa at lumuhad. Si Thea, na umalis, ay lumingon at tumingin sa lalaki na nakaluhod sa lupa. Hindi niya maiwasang mapigilan ang kanyang kilay at tinanong, ano ang ginagawa mo? Miss, ang planta ng langit na ito ay napakahalaga sa akin. Nasugatan ang aking ama. Kailangan kong gumawa ng isang uri ng elixir. At ang halaman ng langit na ito ang pangunahing materyal. Kung aalisin mo ito, patay na ang aking ama. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring bigyan mo ako ng halaman ng langit. Handa akong ipagpalit ang isang pantay na halaga para dito. Si Thea ay isang malambot na tao. Habang tinitingnan niya ang kanyang luha na mga mata at walang tigil na ilong, nalulungkot siya sa kanya. Kahit na ang halaman ng Celestial ay napakahalaga, hindi ito mapalakas ng malaki. Matapos bigyan ito ng ilang pag-iisip, kinuha niya ang halaman ng langit. Ito ay isang maliit, asol na halaman na may asol na bulaklak na namumulaklak. Ito ay napakarilag. Ang halaman ng langit ay nagmumula sa isang malakas na aura. Nagkaroon din ng isang kaakit-akit na halimuyak na sumisid sa hangin. Dito, kunin mo na. Salamat, salamat. Sa pamamagitan ng isang hitsura ng pasasalamat sa kanyang mukha, tinanggap ng lalaki ang halaman ng langit. Sa sandaling tinanggap niya ito, dumilim ang kanyang mukha. Sinasamantala si Thea na nagpapahintulot sa kanyang bantay, sinaktan niya ng may malaking puwersa, na inilapag ang kanyang palad sa Thea. Hindi siya mahina, kahit na hindi pa siya nakarating sa ranggo ng sambong, nasa rurok siya ng ikatlong yugto ng ranggo ng kapigatian. Nakakatakot ito nang sumakit siya sa buong lakas. Si Thea ay walang pag-iingat. Nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, huli na. Ang kanyang dibdib ay nasaktan at ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad tulad ng isang bola. Inilunsad siya sa labas ng tavern at lumapag sa main street sa labas. Bago siya magreaksyon, ang lalaki ay nagmamadali sa labas at tinatakan ang base ng paglilinang ni Thea. Pagkatapos nito, tinanggal niya ang belo sa kanyang mukha. Sok, huwag kailanman inaasahan na ikaw ay maging isang nakamamanghang kagandahan din. Ikaw. Sumpa ka. Ang mukha ni Thea ay may galit na galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2536 ang pag-iingat ay walang pag-iingat at nahulog para sa pamamaraan ng lalaki. Ang lalaki ay sikat sa mortal na sukat ng Demon Realm. Siya ay isang mahalagang miyembro ng lipi ng Golden Snakes. Ang kanyang ama ang pinuno ng angkan. Bukod dito, siya ay napakalakas, sa rurok ng ikatlong yugto ng ranggo ng kapigatian, isang hakbang lamang ang layo mula sa pagpasok sa ranggo ng Sage. Ang kanyang palayaw ay si Lord Goldenbane. Ang lipi ng Golden Snakes ay may malawak na impluensya. Si Bloomshire ay ang teritoryo ng Golden Snakes. Sinaktan si Thea at ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad. Kaagad pagkatapos nito, mabilis na sinisingil siya ni Lord Goldenbane at sinaktan ang kanyang mga meridian, tinatakan ang kanyang base sa paglilinang. Tumayo siya sa tabi, nakatingin mula sa itaas sa Thea, na nakahiga sa lupa. Habang tinitingnan niya ang kanyang maganda at kaakit-akit na mukha, bumagsak ang kanyang puso. Nakita niya ang mga magagandang kababaihan, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang tao na kasing ganda niya.
Alisin mo siya, utos ni Lord Goldenbane. Naunawaan. Maraming mga gwardya ang lumapit kay Thea, na ang base ng paglilinang ay nasil, at dinala siya. Ang Mount Golden Snakes ay ang batayan ng lipi ng Golden Snakes. Nang makarating siya sa Mount Golden Snakes, nakita ni Thea ang isang bundok na natatakpan ng mga gintong ahas. Ang ilan sa mga gintong ahas na ito ay malaki, at ang ilan sa kanila ay maliit. Hindi mabilang na mga gintong ahas ang nasa harap ng kanyang mga mata. Ang pagtingin sa kanila ay nagbigay ng panginginig. Siya ay nabilanggo sa isang cavern sa Mount Golden Snakes. Sa lokasyong ito, mayroong mga magic bilog. Bilang karagdagan, ang kanyang base sa paglilinang ay selyadong, kaya hindi siya makatakas. Sa cavern, mayroong isang kama, lamesa, at upuan. Ang base ng paglilinang ni Thea ay selyadong, ngunit maaari pa rin siyang lumipat. Lumapit siya sa pintuan ng cavern room at itinulak ng husto dito. Gayunpaman, kahit gaano kahirap ang sinubukan niya, hindi niya mabuksan ang pintuan. Sa pamamagitan ng isang napahamak na hitsura, bumalik siya sa isang upuan sa cavern at umupo. Furrowing ang kanyang kilay, sinubukan niyang mag-isip ng isang paraan. Nais niyang masira ang selyo ng kanyang mga meridian sa pamamagitan ng lakas. Gayunpaman, nasugatan siya. Hindi niya masisira ang kanyang mga meridian sa pamamagitan ng lakas. Mapahamak ito. Tiyak na papatayin kita kapag lumabas ako rito. Ang mukha ni Thea ay somber. Ngayon na siya ay nakulong, wala siyang pagpipilian kundi maghintay para sa kanyang mga pinsala na gumaling. Pagkatapos, maaari niyang masira ang selyo sa kanyang mga meridian. Tungkol dito, medyo tiwala siya. Kapag siya ay nadurudge, ang selyo ng Elysian ay naruroon sa kanyang katawan, gayunpaman maaari pa niyang masira ang selyo ng Elysian. Ang isang selyo mula sa isang lamang beast folk sa ikatlong yugto ng ranggo ng Tribulation ay walang problema para sa kanya. Sa sandaling ito, nagbukas ang pinto. Pumasok si Lord Goldenbane. Umupo siya sa tapat mula sa Thea sa isang upuan at tumawid sa kanyang mga binti. Tumingin siya ng mabuti kay Thea, isang malabong ngiti sa kanyang gwapong mukha. Ikaw ay isang sambong. Bakit ka nanatili sa mortal na sukat sa halip na umakyat sa dimensyon ng sambong? Ilang beses nang nakipaglaban si Lord Goldenbane kay Thea, ngunit palagi siyang nawala. Nalaman din niya na si Thea ay isang sambong. Malamig na sumingit si Thea, hindi pinapansin ang pagkakaroon ni Lord Goldenbane. Nagpapatuloy si Lord Goldenbane, dahil napunta ka sa Mount Golden Snakes, maging madali at manatili dito mula ngayon. Pipili ako ng isang hindi kapani-paniwala na araw para magpakasal kami. Pagkaraan ng ilang sandali, ang PLL ay naging isang sambong. Pagkatapos, umakyat tayo sa sukat ng sambong at maglakbay sa sukat ng sambong, gumawa ng isang pangalan para sa ating sarili. Si Lord Goldenbane ay nagkaroon ng isang magandang paniwala. Masyadong maganda si Thea. Naakit siya kay Thea sa sandaling makita siya. Gusto niyang pakasalan si Thea. Nais niyang maging kapareha niya at gumawa ng kanyang paraan sa mundo kasama niya. Huwag mo ring isipin ito. Kahit na mamatay ako, hindi kita kailanman ikakasal, malamig na sabi ni Thea. Hindi iyon sa iyo. Si Lord Goldenbane ay ngumiti ng mahina. Pagkatapos ay tumayo siya, kumuha ng isang maliit, asol na bote, at binuksan ito. Habang pinipiga ang mga pisngi ni Thea upang pilitin ang kanyang bibig, ibinuhos niya ang asol na likido mula sa asol na bote sa bibig ni Thea. Nais ni Thea na labanan. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay selyadong. Hindi na siya makikipag-away sa lahat. Ang Lord Goldenbane ay nakagagalit. Mula sa kanyang pananaw, hindi makatakas si Thea sa kanyang pagkakahawak. Naririnig ang kanyang mga salita, ang kilay ni Thea ay lumabo ng bahagya. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit marami pa rin siyang ginagawa. Mag-isip ng mabuti. Matapos mong isipin ito, bibigyan kita ng antidote. Tumawa si Lord Goldenbane, pagkatapos ay lumingon at umalis. Si Thea, sa kabilang banda, ay nasisipsip sa kanyang mga iniisip. Noong siya ay nasa mundo, mayroon siyang isang demonyong katawan. Sa kanyang katawan, mayroong 4 na uri ng dugo ng demonyo. Wala siyang takot sa mga tipikal na lason. Bagaman ang enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan ay nalinas, ang 4 na banal na dugo ng mga hayop sa loob ng kanyang katawan ay nakakatakot.
Ang mga normal na lason ay hindi natakot sa kanya. Gayunpaman, nasugatan ang kanyang katawan. Hindi niya masisira ang selyo sa kanyang katawan. Sa ngayon, maaari lamang siyang gumawa ng kompromiso. Di nagtagal, ang likido sa asol na bote ay lasing sa kanya. Matagal na siyang nahihirapan at ngayon ay mahina. Umupo siyang walang kapangyarihan sa upuan at nasnap, "Ikaw. Ano ang inumin mo sa akin?" Si Lord Goldenbane ay ngumiti ng mahina at sinabing, "Ito ay isang espesyal na lason na ginawa ng Golden Snakes Clan. Kung walang antidote, pagkatapos ng isang linggo, ang iyong katawan ay dahan-daang maging wastewater. Kailangan mong kunin ang antidote isang beses sa isang linggo. Kung hindi man, naghihintay sa iyo ang kamatayan." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2537. Sa sandaling ito sa oras, si Lord Goldenbane ay nakarating sa Mount Golden Snake Summit. Sa lokasyong ito, mayroong isang simpleng cabin. Lumapit siya sa cabin at malumanay na kumatok sa pintuan. "Halika," isang boses ang nagmula sa loob ng bahay. Naglakad si Lord Goldenbane sa loob. Isang taong may edad na ang nakaupo sa posisyon ng lotus sa loob ng cabin. Siya ay may isang bahagyang masungit na hitsura, at may ilang mga gintong kaliskis sa kanyang mukha. Siya ay lumitaw na medyo menacing at bisyo. Naglakad si Lord Goldenbane at tinanong, "Ama, kumusta ang iyong mga pinsala?" Mahinang nagsalita ang nasa hustong gulang na tao, "Ang makalangit na pagdurusa ay medyo malakas. Malubhang nasugatan ako. Matagal na itong mabawi. Sa pamamagitan ng paraan, nakakita ako ng isang halaman ng langit. Inutusan ko na ang isang alchemist na gawin ang nakapagpapagaling na elixir. Ang iyong mga pinsala ay maaaring mabawi ng mabilis. Bukod doon, nakilala ko ang isang babae mula sa lahi ng tao. Siya ay isang sambong, at siya ay nakamamanghang. Napagpasyahan kong pakasalan siya at maging kasosyo sa kanya." Ang taong nasa gitnang may edad ay kumalas ng kamay ng bahagya at sinabing, "Iyon ang iyong pribadong bagay. Malaya kang gumawa ng iyong sariling desisyon. Ma'am. Pagkatapos ay aalis ako ngayon at itigil ang pag-abala sa iyo habang nakabawi ka." Matapos sabihin iyon, lumingon si Lord Goldenbane at umalis. 5 araw na ang Thea ay natrap sa silid. Matapos ang 5 araw, lumitaw si Lord Goldenbane. Nang makapasok siya sa silid, umupo siya sa isang upuan, tumawid sa kanyang mga binti, at tinanong si Thea ng isang maliwanag na ngiti, "Napapag-isip mo ba, kagandahan?" Si Thea ay nakaupo sa kama sa isang posisyon ng lotus. Siya ay sumulyap sa kanya at sinabi ng mahina, "Sumasang-ayon ako. Gayunpaman, nasugatan na ako, at lumala ang aking mga pinsala. Nasil mo ang aking base sa paglilinang, kaya hindi ako makapagaling. Bigyan muna ako ng isang nakapagpapagaling na elixir." Habang naririnig niya ang kanyang mga salita, naiilawan ang mukha ni Lord Goldenbane. Naglakad siya papunta kay Thea, nais na hawakan ang kanyang pisngi. Pinigilan siya ni Thea sa oras, na nagsasabing, "Bago kami magpakasal, hindi ka pinapayagan na hawakan ako." Okay. Hindi kita hawakan. Bibigyan kita ng nakapagpapagaling na elixir ngayon." Habang siya ay nagsalita, kumuha siya ng isang nakapagpapagaling na elixir at ang lason antidote at ibinigay sa kanila. "Babe, dapat mong pagalingin. Gagawin ko kaagad ang mga pag-aayos para sa kasal." Matapos sabihin iyon, umalis siya. Sa pamamagitan ng isang malubhang ekspresyon sa kanyang mukha, kinuha ni Thea ang elixir. Malamig na naisip niya ang kanyang puso. ****. Kapag gumaling ang aking mga pinsala at nasira ko ang selyo, kukunin ko ang iyong buhay. Inihatid niya ang nakapagpapagaling na elixir. Kapag ginawa niya ito, ang nakapagpapagaling na si elixir ay nagkalat sa loob ng kanyang katawan. Ang isang mainit na pandamdam ay kumalat sa buong kanyang katawan, dahan-daang pagalingin ang mga pinsala sa loob niya. Sa rate na ito, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw para mabawi siya. Kaya, kailangan niyang pigilan ang kasal ng hindi bababa sa 10 araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2538. Pagkatapos ay sumang-ayon si Thea na pakasalan siya, natuwa si Lord Goldenbane. Ang kanyang orihinal na form ay isang ahas, at siya ay likas na isang womanizer. Gayunpaman,
Hindi niya nais na magpakasal sa sinuman. Nang makita si Thea, may pagnanais siya sa pag-aasawa. Upang makagawa ng isang mahusay na kasal, nagsimula siyang magpadala ng mga paanyaya. Inanyayahan niya ang lahat ng mga kilalang figure sa mortal na sukat. Ang petsa ng kasal ay itinakda din. Magaganap ito 10 araw mamaya. Matapos ang petsa ng kasal ay napagpasyahan, nagpunta siya sa Thea at sinabi sa kanya ang tungkol dito. "Babe, ano sa palagay mo?" tanong niya. Ang lakas ng Thea ay kasalukuyang selyadong. Wala siyang pagpipilian kundi tanggapin. Tumanggo siya ng marahan at sinabi, "Maaari kang magpasya." "Babe, gusto ko." Tiningnan niya si Thea, na isang napakagandang magandang babae, na may napakalaking ekspresyon. Hindi niya maiwasang dilaan ang kanyang tuyong labi habang tinitignan niya ang kanyang walang kamali-mali na mukha. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Thea. Sinabi niya, pinigilan siya, hindi mo magagawa. Hindi ngayon. Pagkatapos ng kasal, magagawa mo ang nais mo." Nang makita na nagagalit si Thea, pinigilan ni Lord Goldenbane ang mga hangarin sa kanyang puso at mabilis na sinabi, "Babe, huwag magalit. Ipinangako ko na hindi kita hahawakan bago ang kasal. Dapat kang magpahinga. Pupunta ako sa labas." Natapos niya ang pagsasalita, pagkatapos ay lumingon at umalis. Matapos siyang maglakad palabas ng cavern room, dumilim ang kanyang mukha. Malamig na sinabi niya, "Maghintay at tingnan kung paano kita haharapin pagkatapos ng kasal." Si Thea, sa kabilang banda, ay nadama. Sa kasalukuyan, ang mga pinsala sa loob ng kanyang katawan ay dahan-daang nagpapagaling, ngunit kailangan pa rin niya ng oras. Tumigil siya sa pagbagsak at nakatuon sa pagpapagaling. 10 araw ang dumaan sa isang mata. Ang mga pinsala sa katawan ni Thea ay hindi pa nakakabawi. Dumating na si Maids at nagsimulang mag-alaga sa kanya, binabago ang kanyang damit, at isinuot ang kanyang pampaganda. Di nagtagal, naging nobya siya. Nagbihis siya ng isang puting toga at nagsuot ng puting belo sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, siya ay pinangunahan ng silid. Ang Mount Golden Snakes ay nakagaganyak sa ingay at kaguluhan ngayon. Halos lahat ng mga kilalang figure sa rehiyon na ito ay dumating. Lahat sila ay binati si Lord Goldenbane. Ngumiti si Lord Goldenbane habang binabati niya ang mga kilalang figure mula sa buong mundo. Ito ay sa lalong madaling panahon para sa seremonya ng kasal. Sa kanyang mukha na natakpan ng belo, hindi makita ni Thea kung sino ang naruroon. Naririnig lamang niya ang mga ingay na nagmumula sa lahat sa paligid niya. Binibigkas ka ngayon ng asawa at asawa. Kasunod ng seremonya, si Thea ay pinangunahan sa isang mainit na pinalamutian na silid. "Babe, dapat kang magpahinga muna. Pupunta ako sa kumpanya ng mga panauhin." Bumalik ka agad, ipinaalam ni Lord Goldenbane kay Thea matapos na dalhin siya sa silid. Marami pa ring mga bisita sa labas ngayon. Hindi na siya maaaring manatili sa silid. Hindi nagsabi si Thea. Tumanggo lang siya ng marahan at nagbulang-bulungan sa kasunduan. "Bumalik ka na sa lalong madaling panahon." Matapos sabihin ang mga salitang iyon, umalis si Lord Goldenbane. Sa ngayon, sa ilalim ng belo, ang mukha ni Thea ay nalubog sa pawis. Ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na mabawi. Kasalukuyan siyang sinusubukan na masira ang selyo. Ipinagbigyan niya ang totoong kakanyahan sa pamamagitan ng lakas. Sa sandaling gumamit siya ng tunay na kakanyahan, ang matalim na sakit ay nagsimulang kumalat mula sa pangunahing mga acupoints sa kanyang katawan. Napakasakit na siya ay clenching ang kanyang ngipin habang ang pawis ay tinakpan ang kanyang buong katawan at binabad ang kanyang damit. "Mabilis. Dapat ay mabilis ako." Sobrang pagkabalisa ni Thea. Walang oras na naiwan para sa kanya. Kailangan niyang masira ang selyo at mabawi ang kanyang lakas bago bumalik si Lord Goldenbane. Kung hindi man, mawawalan siya ng kailan isang puri. Siya ay isang taong kasama ng asawa. Ang asawa niya ay si James, at ayaw niyang gawin siyang mali. Naupo si Thea sa kama, ganap na nakatuon sa pagsira sa selyo. Sa isang sulyap ng isang mata, 3 oras ang dumaan. Creak. Ang pintuan sa silid ay itinulak ng bukas. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2539, "Babe, narito ako." Pumasok si Lord Goldenbane. Nang makapasok siya sa silid, sumugod siya sa Thea at pinindot siya sa kama.
Sa sandaling hinawakan niya si Thea, napagtanto niya na basa ang buong katawan niya. Babe, ikaw, ano ang nangyari sa iyo? Siya ay bahagyang naabak. Kaagad pagkatapos, tila may naisip siya ng isang bagay, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Why ikaw ay sumisira sa selyo? Bulalas niya, pagkatapos ay tumawa siya. Babe, hindi ito gamit. Huwag sayangin ang iyong mga pagsisikap. Ito ang natatanging pamamaraan ng silang ng aking lipi. Kahit na ang mga magsasaka ay maraming mga ranggo na mas mataas kaysa sa hindi mo masisira ang selyo, pabayaan ka. Inalis niya ang belo mula sa mukha ni Thea. Si Thea ay kasalukuyang nalubog sa pawis. Ang kanyang mga damit ay nababad din, na ginagawang nakakaakit ang kanyang hitsura. Tumingin si Lord Goldenbane kay Thea habang ang kanyang damit ay kumapit sa kanyang balat, na inihayag ang kanyang perpektong figure. Hindi niya maiwasang ma-infatuated. Ikaw ay tunay na isang walang kapantay na kagandahan. Nasa swerte ako ngayong gabi. Matapos sabihin iyon, nag-pounce siya kay Thea. Maghintay, nagsalita si Thea sa oras at sinabing, di doon ay hindi magmadali. Why dapat muna mong maligo? Si Thea ay labis na nababalisa ay natitisad siya sa kanyang mga salita. Sige, pupunta ako. Hintayin mo ako. Si Lord Goldenbane ay hindi maaaring hindi alam kung ano ang iniisip ni Thea. Sinusubukan lang niyang mag-stall para sa oras. Gayunpaman, medyo tiwala siya sa kanyang selyo. Naniniwala siya na hindi maaaring masira ito ni Thea. Habang humuhuni ng isang maliit na tono, umalis siya upang maligo. Nakaramdam ng pansamantalang kaluwagan si Thea. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang estado, at pagkatapos ay nagsikap na masira ang selyo sa kanyang katawan. Kapag pinamamahalaan niyang masira ang isang acupoint, magiging madali ang natitira. Ang mga minuto at segundo ay dumaan. Sa isang sulyap ng isang mata, kalahating oras na ang lumipas. Si Lord Goldenbane ay lumakad muli. Naglakad siya ng hubad sa baywang, walang nakasuot sa kanyang itaas na katawan ng tao. Babe, nandito ako. Sa pamamagitan ng isang napakatalino na ngiti sa kanyang mukha, lumakad siya sa isang tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Thea at inilipat upang halikan ang kanyang kamay. Si Thea ay napunit ng pagkabalisa. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng 4 na banal na dugo ay itinulak sa pinakamataas, paglangoy sa kanyang mga meridian na may bilis at slamang laban sa selyo sa kanyang katawan ng walang tigil. Boom! Sa sandaling ito, isang selyadong acupoint ang nasira. Ang isang sobrang kakilakilabot na aura ay biglang lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Kapag naramdaman niya ang isang paglipat sa aura ni Thea, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lord Goldenbane. Malapit na siyang hampasin at muling aisil si Thea. Gayunpaman, napakabilis ni Thea. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinaktan ang katawan ni Lord Goldenbane na may malaking puwersa. Agad na ipinadala si Lord Goldenbane. Boom! Sinira ng kanyang katawan ang pintuan sa mga piraso habang siya ay lumipad sa labas at lumapag sa lupa, na iginuhit ang pansin ng mga gwardya sa labas. Young Master, ang ilang mga gwardya ay mabilis na sumugod at tinulungan siya. Naglakad na si Thea sa labas. May isang itim na taybak sa kanyang kamay. Ang talam ng taybak ay bahagyang hubog. Matapos masira si Thea sa unang acupoint, ang tunay na sanaysay ay sumulong sa kanyang katawan, at ang natitirang mga seal ng acupoint ay agad na nasira. Hawak ang malevolent na taybak, lumakad siya sa labas, ang kanyang magandang mukha ay nagdilim. Malamig na sinabi niya, mabait mong hayop. Ginagamot kita ng may kabaitan, ngunit sinalakay mo ako ng sneakily at kahit na nais kong pakasalan ako. Puputulan kita. Sinisingil niya siya ng taybak sa kanyang kamay. Pumunta ka na. Dalhin mo siya. Medyo namutla ang mukha ni Lord Goldenbane. Sa sandaling ito, napuno siya ng panghihinayang. Kung alam niya, matutulog na siya kasama si Thea sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hindi ito nangyari. Alam kung gaano kalakas si Thea. Gumapang siya mula sa lupa pagkatapos ay lumingon at tumakas pagkatapos ibigay ang kanyang order. Hindi siya magiging tugma para sa kanya kung nakipaglaban sila. Gamit ang mga espada sa kamay, 12 ng mga gwardya na sisingilan patungo kay Thea. Ang malevolent na taybak sa kamay ni Thea ay hindi napansin. Whoosh! Lumitaw ang isang flash ng itim na ilaw ng taybak. Kaagad,
Ang mga katawan ng 12 ng mga gwardya ng Golden Snakes ay pinutol sa kalahati at nagkalat sa buong lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2540 Hindi nais na patayin ang sinuman. Pagdating sa mga tagalabas, siya ay hindi kapani-pani walang mapagparaya. Gayunpaman, si Lord Goldenbane ay sumakay sa dagat. Kung hindi niya siya pinatay, hindi niya maalis ang puot sa kanyang puso. 12 ng mga gwardya ng Golden Snakes ang sumugod. Ang mga gwardya na ito ay napakalakas. Lahat sila ay nakarating sa ranggo ng mage. Kung sila ay nasa mundo, tiyak na magiging mga nangungunang magsasaka. Gayunpaman, ang mga gwardya ng ranggo ng mage ay hindi may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa isang pag-atake mula kay Thea. Ang mga katawan ng ilang dosenang mga gwardya ay naputol. Nakalat sila sa buong lupa, nakahiga sa mga pool ng dugo. Medyo nakakatakot ang eksena. Si Lord Goldenbane ay nagdusa ng isang welga ng palma at nasugatan na. Mabilis siyang tumakas. Gayunpaman, nang mapansin niya ang mga gwardya ay napatay sa isang pag-atake, ang kanyang mga binti ay naging mahina mula sa takot. Hinabol siya ni Thea, na ginamit ang malevolent sword. Inabagay ng segundo, nahuli niya si Lord Goldenbane. Ang itim na malevolent na tibak ay inilagay sa kanyang leeg. Natakot si Lord Goldenbane kaya sumabog siya sa isang pawis. Hindi man lang siya naglakas loob sa pant. Sa kanyang mukha na may takot, tiningnan niya si Thea, na ang mukha ay napuno ng kawalang interes, at humingi ng tawad, hindi ako papatayin. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag mo akong patayin. Nalasan ka, kung wala kang antidote, hindi ka rin mabubuhay ng matagal. Si Thea ay malamig na sumingit. Ano ang magagawa ng isang lason sa kanya? Ang kaguluhan sa lugar na ito ay nakakaakit ng pansin ng maraming mga magsasaka. Ang ilang mga magsasaka ay agad na sumugod. Ang mga magsasaka na ito ay inanyayahan sa kasal ni Lord Goldenbane. Lahat ng mga ito ay kilalang mga numero sa rehiyon na ito. Bagaman hindi nila naabot ang ranggo ng sambong, halos lahat ng mga ito ay pumasok sa ranggo ng pagdurusa. Ano ang nangyayari? Bakit sila nakikipaglaban? Ang lahat ng mga magsasaka na ito ay nagmamadali ay mukhang nalilito. Habang pinapanood siya ng napakaraming nabubuhay na nilalang, napahiya si Lord Goldenbane. Siya ay isang kilalang Pigiredin, ngunit ngayon siya ay pinapanood sa libangan. Sinabi niya sa isang mas mababang tinig, First, ilayo ang iyong tibak. Kung mayroong anumang mga problema, maaari nating talakayin ang mga ito ng pribado. Kumusta naman yan? Sa mga nakaraang araw, si Thea ay pinipigilan, naghihintay sa darating na sandaling ito. Sa harap ng pakiusap ni Lord Goldenbane, ang kanyang paglutas ay hindi nag-aalangan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang tibak. Isang ulo ang tumama sa lupa. Si Thea ay hindi nagpakita ng anumang awa. Habang pinapanood niya ang ulo ni Lord Goldenbane ay tumama sa lupa, dahan-daang inalis niya ang malevolent na tibak. Sa paligid niya, maraming mga makapangyarihang magsasaka ang nagtipon. Nang makita ng mga magsasaka na ito si Lord Goldenbane na pinatay, lahat sila ay natatakot na matigas. Wow! Pinatay ng nobya si Lord Goldenbane. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang lahat ng mga magsasaka na ito ay hindi naniniwala. Si Thea, sa kabilang banda, ay hindi pinansin. Tumalikod siya at naglakad palayo. May nangyari sa kanya habang malapit na siyang umalis. Ang pangunahing dahilan na dumating siya sa kaharian ng demonyo ay upang hanapin si James. Gayunpaman, kahit na hinahanap niya si James sa mahabang panahon, wala pa ring tanda sa kanya. Ang mga magsasaka na ito ay nagmula sa mortal na sukat ng demon at mula sa buong mundo. Marahil ay nakilala nila si James o nakita niya siya dati. Huminto siya, pagkatapos ay lumingon at tumingin sa mga nabubuhay na nilalang sa likuran niya. Ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na ito ay tumalikod ng warily. Ang lakas ni Lord Goldenbane ay lubos na kapansin-pansin, subalit siya ay pinatay. Kung nais ni Thea na patayin sila, walang pagkakataon na mabuhay sila. Tiningnan ni Thea ang mga taong ito na mula sa buong mundo at tinanong, nais kong tanungin ka tungkol sa isang tao. Ang kanyang pangalan ay James Caden. Galing siya sa lupa, tumunog ang boses niya. Matapos nilang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam sila ng ginhawa. James Caden.
Sino yun? Hindi kailanman narinig tungkol sa kanya. Hindi rin siya naririnig tungkol sa kanya. James Caden. Ang pangalang ito ay medyo pamilyar. Pakinggan na, lumitaw si Thea sa harap ng isa na. Sinabi na sa isang flash. Siya ay humanoid, ngunit ang kanyang lahi ay hindi kilala. Nakilala mo na siya dati. Inayos ni Thea ang tingin sa taong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2541 ang tao ay tumalikod, natatakot na matugunan ang titig ni Thea. Siya ay napakarilag at sumuko sa isang aura ng ningning. Tumingin siya sa malayo at sumagot, hindi ako sigurado kung ang James Caden na iyong hinahanap ay pareho ang narinig ko. Patuloy na makipag-usap, hinihiling ni Thea. Ang lalaki ay hindi naglakas loob na itago ang anuman sa kanya at sinabi ng matapat, narinig ko si Brielle, ang pinakamagandang babae sa mortal na sukat, ay magpakasal sa isang lalaki sa malapit na hinaharap. Tila, ang kanyang pangalan ay James Caden. Mag-aasawa siya kay James. Si Thea ay hindi kapanipaniwala. Sumagot ang lalaki, "Waye." Ang kasal ay nakatakdang maganap sa Mount Lutheran. Huminga ng malalim si Thea at tinanong, gaano kalayo ang Mount Lutheran mula rito? Ang tao ay hindi makakatulong ngunit sumulyap ng isang sulyap kay Thea. Nang matugunan ang kanyang tingin, agad niyang iniwasan ang kanyang mga mata at sinabing, malayo ito mula rito. Sa iyong lakas, maaaring tumagal ng halos 300 taon kahit na naglalakbay ka ng buong bilis. Gayunpaman, maaari ka ring pumunta sa mga pangunahing lungsod. Mayroon silang mga form ng teleportation doon. Maaari kang magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga espiritual na kristal upang magamit ang pagbuo ng teleportation sa teleport sa lungsod kung saan matatagpuan ang Liferan clan. Sa wakas ay nakuha ni Thea ang ilang balita tungkol kay James, ngunit ngayon ay hindi siya sigurado kung ang taong nagpakasal kay Brielle ay talagang asawa. Tumalikod siya at iniwan ng walang salita. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, libo-libong mga gwardya ang tumayo sa kanyang landas. Nakatayo sa harap ng mga gwardya ay isang taong nasa gitnang may edad. Nakasuot siya ng isang gintong balabal at may mga gintong kaliskis sa kanyang mukha. Ang lalaki ay nagbigay ng isang nakatago at menasang aura. Sa palagay mo ba maaari kang mag-iwan ng madali pagkatapos patayin ang aking anak? Ang taong nasa gitnang may edad na nagmamadali ay humadlang sa kanyang landas ay ang ama ni Lord Goldenbane, ang pinuno ng Golden Snakes clan. Libo-libong mga gwardya ang sumalampak at nakapaligid sa Thea. Ang mga powerhouse na dumating upang dumalo sa kasal ay maingat na umatras mula sa pinangyarihan. Dahil ang bagay na ito ay kasangkot sa Golden Snakes clan, ayaw nilang makisali. Bukod dito, maaari nilang sabihin na si Thea ay malakas, at maaaring hindi nila kinakailangang talunin siya kahit na sumali sila sa puwersa laban sa kanya. Inalok ka lamang ng aking anak na lalaki ng lubos na magalang, kaya bakit mo siya pinatay? Ang pinuno ng Golden Snakes ay nagkaroon ng isang mabagsik na ekspresyon. Kamakailan lamang ay nagmumuni-muni siya sa pag-iisa upang gamutin ang kanyang mga sugat at na-disengage mula sa mga gawain ng lipi. Gayunman, naramdaman niya agad ang pagkamatay ng kanyang anak at tinawag ang lahat ng mga gwardya ng lipi sa lugar. Tiningnan siya ni Thea at sinabi ng walang pag-iingat, nararapat niya ito. Ayokong pumatay ng iba, kaya umalis ka agad kung gusto mo pa ring mabuhay. Haha, ang pinuno ng Golden Snakes ay nag-guffaw. Nasa teritoryo ka ng lipi ng Golden Snakes. Ano man ang pinagmulan, dapat sundin tayo ng lahat dito. Hindi mahalaga kung sila ay tao o dragon. Sa sandaling iyon, ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa paligid ng lugar. Ang isang sinaunang porma sayon ay isinaaktibo. Q-Quick, tumakbo. Ito ang Golden Snakes Formation. Ang ilang mga nilalang sa paligid ng lugar ay kinikilala ang pagbuo at mabilis na lumikas, natatakot na tumagal pa sa paligid. Si Thea ay hindi interesado sa pagmedalang sa negosyo ng Golden Snakes at nais na magtungo sa Mount Lutheran upang kumpirmahin kung ang taong nagpakasal kay Brielle ang taong hinahanap niya. Gayunpaman, ang mga gwardya ay nakulong sa kanya sa sandaling sinubukan niyang umalis. Ang mga gwardya ay hindi sinasadyang inilunsad ang kanilang mga sarili sa lahat ng kanilang lakas. Lahat kayo ay humihiling na mamatay. Nagdilim ang mukha ni Thea. Sa una, si Thea ay walang balak na kumuha ng ibang buhay. Gayunpaman,
ang Golden Snakes clan ay nag-uudyok sa laban na ito sa kanya. Kaya, pinili niyang ipakita sa kanila ang walang awa. Ipinatawag niya ang malevolent na Taybak, at isang ilaw ng Taybak na na-clear sa hangin. Ang ilan sa mga gwardya sa paligid niya ay agad na bumagsak. Kasabay nito, ang Golden Snakes Formation ay ganap na naaktibo. 4 na matatandang lalaki ang lumitaw sa kalangitan, at ang malakas na enerhiya ay lumayo mula sa kanilang mga katawan. Dahil kasalukuyang nasa mortal na sukat, hindi dapat lumitaw dito ang mga sages. Gayunpaman, ang kanilang hitsura ay hindi ganap na wala sa tanong. Matapos maging sage, ang ilang mga nilalang ay hindi natapos na negosyo sa mga mortal na sukat at nagpasya na manatili sa halip na magtungo sa dimensyon ng sage. Ito ay tiyak na ang kaso para sa 4 na sages mula sa Golden Snakes Formation. Matapos isinaaktibo ng 4 na sage ang Golden Snakes Formation, mayroon silang sapat na kapangyarihan upang agad na patayin ang mga ordinaryong sages. Gusto mong magbayad para sa kamatayan ng aking anak sa iyong buhay. Ang galit na boses ng Golden Snakes clan ay bumagsak sa kalangitan. Hinawakan ni Thea ang malevolent na Taybak at malamig na sinabi, "Hindi ko nais na labanan kayo. Gayunpaman, dahil pinipilit mong mamatay, tatatakpan ko ang Mount Golden Snakes na may dugo." Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2542 Deklarasyon ng Thea na magdulot ng isang pagpatay sa Mount Golden Snakes na sumigaw sa lugar. Haha, ang pinuno ng Golden Snakes ay sumabog sa menasang tawa. Gusto mo ng dugo sa Mount Golden Snakes? Gusto kong makita na subukan mo. I set up ang pagbuo. Patayin mo siya. Ang pinuno ng Golden Snakes clan ay naglabas ng isang order at mabilis na nabak. Pagkatapos nito, ang Golden Snakes Formation ay nauna sa pagkilos. Ito ay isang napakapambihirang porma sayon, na nag-utos ng 4 na mga powerhouse ng sambong. Ang totoong kakanyahan ng lahat ng mga gwardya ng lipi sa Mount Golden Snakes ay patuloy na ibinuhos sa pagbuo, na nagbibigay ng enerhiya. Samantala, ginamit ng 4 na sages na naipon ang kapangyarihan upang mawala ang kanilang kaaway. Ang pagbuo ay halos walang kamali-mali. Nagawa pa nitong patayin agad ang mga sage. Gayunpaman, ang kaaway sa harap nila ay Thea. Si Thea ay naging isang sambong bago maglakbay sa kaharian ng demonyo. Bukod dito, maraming taon na siyang gumala-gala sa larangan ng demonyo. Ang kaharian ng demonyo ay may masaganang enerhiya na espiritual na Empyrean. Sa kanyang talento, napabuti niya ang kanyang lakas ng malaki pagkatapos ng ilang taon. Sa ngayon, nakarating na siya sa ikalawang yugto ng Sage Rango. Matagumpay niyang pinatay ang banal na Holy Emperor habang nasa unang yugto lamang ng Sage Rango. Ngayon na ang kanyang lakas ay napabuti, ang pagsira sa pagbuo ay mas madali kaysa sa paglalaro ng bata sa kanya. Naramdaman ni Thea ang puwersa na nagmula sa pagbuo. Bago siya magreaksyon, ang isa sa mga sages ay naglunsad ng isang pag-atake sa kanya. Ang powerhouse na umaatake ay naging isang sambong sa loob ng maraming taon, ngunit ang kanyang ranggo ng paglilinang ay nanatili sa unang yugto ng Sage Rango. Bagaman hindi siya pumasok sa ikalawang yugto ng Sage Rank, ang kanyang lakas ay pinalakas sa ikatlong yugto matapos na humiram ng lakas ng pagbuo. Hinawakan niya ang kanyang mahabang Taybak at sinisingil kay Thea na may hindi kapani-paniwala na lakas. Ang enerhiya ng Taybak ay sumabog mula sa kanyang Taybak at sumugod sa Thea. Itinaas ni Thea ang malevolent na Taybak at sinaksak ito, na binibilang gamit ang kanyang sariling ilaw ng Taybak. Ang ilaw ng Taybak ay bumagsak sa enerhiya ng Taybak sa kalagitnaan ng hangin. Boom! Ang banggaan ng dalawang puwersa ay nagdulot ng malaking pagsabog. Ang pagsabog ay nagdulot ng isang napakalaking alon ng pagkabigla, at ang enerhiya ng Taybak ay lumubog sa lugar. Ang pagkabigla ay nag-level sa buong saklaw ng bundok. Matapos ay parry ang paunang pag-atake, nakaramdam si Thea ng isa pang alon ng enerhiya ng Taybak sa likuran niya. Naramdaman ni Thea ang panganib sa likuran niya at dodged sa oras. Lahat kayo ay dumiretso sa iyong mga libingan. Galit na galit si Thea. Alam niya na mamamatay siya sa pagbuo at sa ilalim ng agresibong pag-atake ng mga sages kung hindi siya umaasa sa kanyang pirma na kasanayan sa martial art. Sa sandaling iyon, naaktibo niya ang 4 na quadrant art. Ang kapangyarihan sa loob ng 4 na Holy Beast ay nag-iwas,
at ang kanyang dugo ay nagsimulang mag-thrum ng kapangyarihan. Ang mahusay na lakas ay pinakawalan mula sa kanyang dugo at natagpis ang kanyang buong katawan, na pinapayagan ang kanyang enerhiya na mag-skyrocket. Itinaas niya ang mahabang taybak sa kanyang kamay at inalis ito sa hangin. Bigla, isang higanteng dragon ang coiled sa kalangitan at umungol. Ang dagandong nito ay bingi at naglalaman ng mapanirang lakas. Si Thea ay tumalon ng ilang kilometro sa kalangitan at itinuro ang kanyang taybak patungo sa mga paningin. 4 na quadrant sa isa. Sword ng langit at lupa. Sa loob ng talam ng taybak, ang pangitain ng 4 na banal na hayop ay lumitaw at pinagsama sa taybak. Ang malevolent na taybak ay naging mas maliwanag, at isang nakasisindak na ilaw ng taybak na hinagupit mula rito. Ang ilaw ng taybak ay bumagsak sa kalangitan. Ang mga pantas sa ibaba nito ay agad na natakot ng mga ekspresyon matapos na madama ang enerhiya ng menacing. Nais nilang makatakas. Gayunpaman, huli na. Ang malakas na ilaw ng taybak ay bumaba at kumalas sa Golden Snakes Formation. Sa sandaling sumira ang pagbuo, ang mga gwardya sa Mount Golden Snakes na nagsusumite ng kanilang kapangyarihan sa pagbuo ay namatay agad at nabawasan sa mga specks ng alikabok. Boom! Ang isang shockwave na rippled sa pamamagitan ng hangin at nawasak ang Mount Golden Snakes, na ginagawang rubble. Ang 4 na sages ay dinalisay ng lakas ng ilaw ng taybak at agad na napawi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2543 natapos ang labanan ng mabilis nang magsimula ito. Matapos mailabas ni Thea ang kanyang ilaw ng taybak, agad na natapos ang labanan. Ang Mount Golden Snakes ay ganap na natukoy. Ang pag-atake ng Thea ay tinanggal hindi lamang ang hindi mabilang na mga gwardya sa bundok ngunit ang 4 na paningin din. Walang naiwan sa lugar maliban sa isang magandang babae na lumulutang sa kalangitan. Siya ay nasa isang pulang damit at mabibigat na pampaganda. Gayunpaman, ang kanyang kaakit-akit na mukha ay hindi nagpakita kundi malamig na kawalang interes. Nag-hover si Thea sa hangin at tiningnan ang mga nasirang labi ng Mount Golden Snakes. Bulong niya ng walang awa, tinanong mo ito. Pagkatapos magsalita, hindi siya tumahimik at umalis sa lugar. Maraming mga kilalang panauhin ang inanyayahan sa seremonya ng kasal ni Lord Goldenbane na napanood ang labanan mula sa malayo. Nasaksihan nila ang pagkawasak ng Golden Snakes Formation at ang masaker ng lahat ng mga miyembro ng Golden Snakes. Ano sa mundo? Sino ang babaeng iyon? Bakit siya napakalakas? Ang Golden Snakes Formation ay naset up ng 4 na sages, gayunpaman ito ay nasira ng madali. Kailan umiiral ang gayong kakilakilabot na powerhouse sa mortal na sukat? Marahil ay nagmula ba siya sa dimensyon ng sage? Marami sa kanila ang nababagabag habang nakatingin sila sa buwag na Mount Golden Snake sa isang labi. Samantala, ang isang matandang lalaki ay nakaupo sa isang bulwagan sa isang lugar sa dimensyon ng sambong at dozing off. Bigla, naramdaman niya ang isang bagay, at nakabukas ang kanyang mga mata. Ang tanawin ng Mount Golden Snakes na nawasak ay nilalaro sa harap niya, at agad na dumilim ang kanyang mukha. Mahigpit niyang pinapalakpakan ang kanyang mga kamao at nagkaroon ng isang galit na ekspresyon. Umungol siya, paano mo pinapatay ang mga miyembro ng aking angkan? Dapat mayroon kang isang nais na kamatayan. Wala akong pakialam kung sino ka. Papatayin kita. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang Grand Patriarch ng Golden Snakes, na umakyat sa dimensyon ng Sage 30,000 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng mga miyembro ng Golden Snakes clan ay ang kanyang mga inapo. Bagaman hindi pa niya binisita ang mortal na sukat mula pa at bahagya na binigyan ng pansin ang kanyang mga inapo doon, sila pa rin ang nagdadala ng kanyang linya ng dugo. Pumasok ka rito. Nag-order siya. Ang mga maayos na yapak ay agad na lumapit sa bulwagan. Pagkatapos, ang ilang mga gwardya ay lumakad sa loob at lumuhad sa lupa. Grand Patriarch, ang isa sa mga gwardya na nakaluhod ay binati siya ng magalang. Ang Grand Patriarch ng Golden Snakes ay nakaupo sa isang upuan sa bulwagan at sinabi ng malamig, ang aking mga inapo sa mortal na sukat ay napawi. Pangunahan kaagad ang Golden Snakes Army sa mortal na sukat. Hanapin ang nagkasala at patayin sila. Wala akong pakialam kung sino sila, gusto ko silang patay. Naunawaan. Walang ideya si Thea na isa pang powerhouse ang sumusuporta sa lipi ng Golden Snakes. Bukod dito,
Hindi niya inaasahan ang lalaki sa Bea Powerhouse na pumasok sa dimensyon ng Sage 30,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, iniwan na niya ang Mount Golden Snakes at pumunta sa isang kalapit na lungsod upang bumili ng isang mapa ng mortal na sukat. Maraming mga lungsod na may mga form ng teleportation ay minarkahan sa mapa. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang pinakamalapit na lungsod na may isang pagbuo ng teleportation ay napakalayo sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Ang paglalakbay doon lamang ay aabutin ng kalahati ng isang buwan. Naglakbay siya sa araw at gabi upang malaman kung ang taong nagpakasal kay Brielle ay tunay na asawa. Kalahating buwan mamaya, nakarating siya sa isang pangunahing lungsod na tinatawag na Brenjin City. Ang Brenjin City ay isang kilalang lungsod sa mortal na sukat, at ang tunay na pinuno ng lungsod ay isang tiyak na powerhouse sa dimensyon ng sambong. Sa loob ng Brenjin City ay isang pagbuo ng teleportation na humantong sa lahat ng iba pang mga lungsod sa buong mortal na sukat na mayroong mga porma sayon sa teleportation. Matapos dumating si Thea, diretso siyang tumungo sa teleportation formation. Maraming mga makapangyarihang tao ang nasa isang pila upang magparehistro. Di nagtagal, ito ay ang Thea. Totoo niyang sinabi ang kanyang impormasyon at ipinagbigay alam sa clerk na ang kanyang patutunguhan ay Lovestead. Iyon ay 300 milyong mga espiritual na kristal. Nagulat si Thea matapos marinig ang presyo na ibinigay ng nilalang na humahawak sa proseso ng pagrehistro. Sinabi ng nilalang, ang pagpunta sa Lovestead ay nagkakahalaga ng 300 milyong mga espiritual na kristal. Kumuha lang kami ng paitaas. Ang pagbuo ng teleportation ay magbubukas sa 3 araw. Si Thea ay may isang gulo na ekspresyon. 300 milyong mga espiritual na kristal ay isang halaga ng malubhang halaga sa mga nilalang na nanatili sa kaharian ng demonyo sa mahabang panahon. Si Thea ay nasa loob lamang ng demonyo sa loob ng ilang taon. Kaya, 300 milyong espiritual na mga kristal ay isang astronomical na kabuuan para sa kanya. Wala man lang siyang isang espiritual na kristal sa kanya, hayaan ang 300 milyon. Ano ang dapat kong gawin? Matapos umalis sa pagbuo ng teleportation, nabalisa si Thea. Malapit na ang kasal nina James at Brielle, kaya kailangan niyang magmadali doon ng mabilis hanggat maaari. Ang pag-aasawa ni James sa ibang babae ay hindi ang pangunahing pag-aalala niya. Pumasok sila sa isang edad ng paglilinang. Mula nang maging isang magsasaka, ang kanyang pag-iisip ay nagbago upang umangkop sa mga oras. Gayunpaman, nais pa rin niyang makita ang babaeng si James na nag-aasawa para sa kanyang sarili upang matiyak na ang kanyang bagong nobya ay isang mahusay na tugma. Ang tanging pagpipilian niya ay upang kumita ng maraming mga espiritual na kristal sa lalong madaling panahon. Medyo madali itong makakuha ng mga espiritual na kristal sa kaharian ng demonyo. Ang mga monsters sa loob ng Primal Mountains ay may mahalagang kayamanan na maaaring ibenta para sa isang mahusay na kita. Ang isa pang pagpipilian ay upang makahanap ng bihirang mga halamang Empyrean na ibebenta. Alam niya na ang mga espiritual na kristal ay ginamit bilang pera sa mga magsasaka, ngunit wala siyang anumang sa kanya. Dahil wala siyang mga espiritual na kristal, kailangan niyang sumuko sa paggamit ng pagbuo ng teleportation. Forget ito. Binago ko ang aking isip. Matapos magsalita si Thea, tumalikod siya at umalis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2544. Upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng taong nagpakasal kay Brielle sa lalong madaling panahon, mabilis na sinimulan ni Thea ang lahat ng kanyang makakaya upang kumita ng mga espiritual na kristal. Samantala, nanatili si James sa Mount Lutheran, kung saan matatagpuan ang Lobran clan. Sa panahong ito, nabuhay siya ng isang masigasig na buhay at hindi nagtatanim. Sa halip, nakikipag-hangout siya kasama sina Henrik at Chusay. Karaniwan nilang ginugol ang kanilang oras sa pag-inom at pakikipag-chat palayo. Si Brielle, sa kabilang banda, ay darating upang makita siya paminsan-minsan. Mas nakilala niya si James, at ang kanyang pagmamahal sa kanya ay lumalaki. Sa tuwing binisita niya si James, mag-aatubili siyang umalis. Gusto niyang magpalipas ng gabi kasama si James. Bagaman maraming beses itong isinulat ni Brielle, hindi kailanman kinuha ni James ang kanyang mga instronasyon. Nagalit si Brielle na si James ay walang kabuluhan sa kanyang mga mungkahi. Gayunpaman, hindi niya ito dinala. Sa halip,
Matiyagang naghintay siya para sa kanilang seremonya sa kasal. Matapos ang kanilang kasal, sila ay magiging mga kasosyo at natural na magkaroon ng kanilang kasal sa gabi. Ang mga araw ay lumipas ng isa-isa. Sa mata ng isang mata, dumating ang araw ng seremonya ng kasal nina James at Brielle. Si Brielle ay ang kasintahan ng Mortal Dimension at mula sa lubos na prestihiyosong Lobran clan. Kaya, kahit na si Zoman ay nagmula sa banal na sukat upang dumalo sa seremonya. Dahil malapit ng pakasalan si James, ang kanyang mga panuluyan ay inilipat sa pangunahing bundok ng Mount Lutheran. Ang kanyang mga bagong panuluyan ay nasa isang bagong itinayo na patio. Ang gabi bago ang kasal, sina James, Henrik, at Chusay ay nagtipon sa kanyang silid at naglikha ng isang bagong plano. Bulong ni Henrik, ang aming plano ay isasagawa bukas ng gabi, James. Tumanggo si Chusay sa pag-aprobo at sinabing, hindi ka namin kayang tulungan ni Henrik sa oras na ito. Ito ay lahat ng bisagra sa iyo. Pareho kaming kailangang lumikas ng maaga. Kung hindi man, magiging mahirap kung mahuli tayo. Hihintayin ka namin sa labas ng Lobstead, sa Mount Tarvam. Matapos mong ma-apro ang puno ng Bodhi, huwag mag-loiter at magmadali sa Mount Tarvam. Pagkatapos, makatakas tayo mula sa kaharian ng demonyo. Tumanggo si James at sinabing, okay, nakuha ko ito. Ang tatlo ay gumugol ng mahabang oras sa paglipas ng mga huling detalye. Pagkaraan, umalis sina Henrik at Chusay. Ang gabi ay lumipas ng hindi pantay. Sa isang sulyap ng isang mata, dumating na si Don. Ito ang araw ng kasal ni James kay Brielle. Ang Lobran clan ay isang pangunahing lipi na may isang mahusay na reputasyon sa mortal na sukat. Kaya, maraming mga powerhouse ang dumating upang dumalo sa seremonya ng kasal. Ang ilan ay nagmula sa sambong at banal na sukat. Maaga ng umaga, isang dalaga ang dumating sa silid ni James upang matulungan siyang magbago. Pagkatapos, siya ay pinangunahan sa pangunahing bulwagan ng Lobran. Maraming mga powerhouse ang nakarating sa pangunahing bulwagan. Si a woman ay nag-donate ng isang belo at nakasuot ng puting gown ng kasal ay naghihintay sa kanyang pagdating. Ito ay ang ikakasal, Brielle. Si Zoman ay nakaupo sa upuan ng ulo ng pangunahing bulwagan at tiningnan ang nobya at mag-alaga ng isang ngiti. Kahit na si James ay mayroon ng asawa, hindi pa sila nagdaos ng isang seremonya ng kasal. Kaya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting nerbiyos. Gayunpaman, hindi lamang siya nababahala tungkol sa kasal ngunit tungkol din sa plano sa gabi. Maaaring mamatay siya kung nabigo ang plano. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Mahigpit na hinawakan ni Brielle ang kamay ni James at ginhawa siya. Hindi mo kailangang maging kinakabahan. Magpahinga ka lang. Ang aking pagbati sa Lobran clan. Binabati kita. Ang Lobran clan ay muling nakulong ng isa pang prodigy. Sa susunod na ilang taon, ang isang mahusay na powerhouse ay tiyak na ipanganak sa angkan. Ang ilang mga magsasaka ay binabati ang angkan ng Lobran. Si Zoman ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Ang ikakasal at kasintahang lalaki ay nagpalitan ng mga panata. Tiningnan ni James ang magandang mukha ni Brielle na kung saan ay nakagagalit na may maliwanag na ngiti. Huminga ng malalim si James at humingi ng tawad sa kanya sa loob. Pasensya na, Brielle. Hinawakan ni James ang kamay ni Brielle at tumayo sa pangunahing bulwagan. Ano ang mali? Kinakabahan ka ba? Bagaman ang mukha ni Brielle ay natatakpan ng isang belo, naramdaman niya ang pawis na palad ni James. Napangiti si James at sinabing, ito ang aking unang seremonya sa kasal. Paano ako hindi magiging kinakabahan? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2545. Para sa kapakanan ng sangkatauhan sa mundo, wala akong pagpipilian kundi linlanggan ka. Inaasahan kong hindi mo ako magalit pagkatapos mong malaman ang katotohanan. Hindi nagtagal, natapos na ang seremonya ng kasal. Sina James at Brielle ay ipinadala sa kanilang bagong bahay. Umupo si Brielle sa kama sa loob ng silid. Samantala, nakaupo si James sa isang upuan. Ano ang ginagawa mo, Sinta? Halika na tanggalin ang aking belo. Ang matamis na tinig ni Brielle ay nagambala sa mga saloobin ni James. Bumalik si James sa katotohanan, lumakad, at briskly ay tinanggal ang belo ni Brielle.
Ang kanyang walang pag-iingat na pagkilos ay naging pakiramdam ni Brielle na medyo hindi nasisiyahan. Sa kabila nito, naintindihan niya na ito ang unang pagkakataon ni James, at wala siyang karanasan sa paggawa ng mga ganitong bagay. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay namula. Medyo natatakot siyang tumingin kay James. Sa pag-iisip kung ano ang darating, siya ay tensyon at ang kanyang paghinga ay naging hindi matatag. Ang kanyang mga pisngi ay namula sa kulay ng mga rosas ng buong pamumulaklak. Sinulyapan ni James si Brielle. Siya ay isang nakakagulat na babae na may magandang mukha at isang perpektong figure. Darling, sinaksak ni Brielle ang lakas ng loob at tiningnan si James. Mukha ba akong maganda? Ang kanyang rosas na pisngi ay naging kaakit-akit sa kanya. Maganda ka, sagot ni James sa kanyang disinterestedly. Si Brielle ay nagsimulang mabagal na maghubad, na inilalantad ang kanyang maputlang balat. Nang makita ito, nagpanik si James at nagmadali na sinabi, hindi ako nagmamadali. Maaga pa rin ito, at maraming mga kilalang panauhin sa labas. Maghintay tayo hanggang ngayong gabi. Okay, malinaw na tumango si Brielle. Hindi tumungo si James sa labas at nanatili sa silid kasama si Brielle. Si Brielle ay hindi na nag-undress at nagpugad sa kanyang mga bisig. Ginawa nitong bahagyang hindi mapakali. Ang dalawa ay nag-chat sandali. Tinanong ni Brielle ang tungkol sa nakaraan ni James at ang kanyang asawa sa mundo, ngunit sinagot lamang niya ang kanyang mga katanungan na may mga sagot na maikli at pigilan. Hindi ako isang hindi makatwirang tao, Sinta. Alam ko na ang Thea ay palaging magiging una mo. Ako ay kontento na maging iyong pangalawang asawa. Ang pakikinig na ito ay gumawa ng ilang mga komplikadong damdamin ng maayos sa loob ni James. Dumating ang gabi sa isang mata. Gawin natin ito, Sinta. Hindi na makapaghintay si Brielle at nakasandal sa mga braso ni James. Darling, ano ang ginawa mo? Si Brielle ay ganap na nabulag. Bakit mo na silang aking mga acupoints? Tap ni James ang ilan pa sa mga acupoints ni Brielle upang higpitin ang selyo sa kanya. Pinipigilan siya kahit na magsalita. Ang base ng paglilinang ni Brielle ay nasil, at naiwan din siyang hindi makapagsalita. Umupo siya sa kama at tinitigan si James ng isang nakakagulat na ekspresyon. Tumayo si James, binago ang kanyang damit, at tiningnan si Brielle ng paumanhin. Pasensya na, Brielle. Inaasahan kong hindi mo ito hahawakan laban sa akin. Ang oras ay magpapatuloy at ang universo ay hindi maiiwasang magbabago, ngunit sigurado akong magkikita tayo muli sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, lumingon si James, binuksan ang pintuan, at naglakad palabas ng silid. Matapos siyang umalis sa silid, nakipag-ugnay siya kay Sophie na nasa celestial na tirahan. Handa na, MS. Sophie, Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2546 pagkatapos ay umalis si James sa silid, nakipag-ugnay siya kay Sophie sa celestial na tirahan. Si Sophie ay nag-recuperating sa silid ng oras sa nakaraang mga buwan. Matapos ang mahabang panahon ng pahinga, ang kanyang mga pinsala ay gumaling ng bahagya. Tinutulungan nito si James na nakawin ang puno ng body ay hindi magpapakita ng isang malaking problema. Tumugon siya kay James, oo. Kasunod ng kanyang tinig, isang matinding enerhiya ang dumaloy mula sa celestial na tirahan at nakapaloob kay James. Maaari kang kumilos ng walang pagpapasya ngayon. Nag-set up na ako ng isang porma sayon sa paligid mo. Maaari itong ihiwalay ang iyong aura at panatilihin kang nakatago. Mabisang hindi ka nakikita ngayon. Walang makakakita sa iyo maliban kung nakatagpo ka ng isang taong mas malakas kaysa sa akin. Si James ay hinalinhan ng mga salita ni Sophie. Siya ay nagtanong sa paligid tungkol sa lokasyon ng puno ng body sa nakaraang ilang buwan. Ito ay naging ang puno ng body ay wala sa Mount Lutheran ngunit sa isa pang bundok na malapit. Ito ay ang pinakamataas na rurok sa mortal na sukat, at ang puno ng body ay nakatanim sa pinakadulo. Tahimik na iniwan ni James ang base ng clan ng Lobran sa Mount Lutheran. Sa likuran ng Mount Lutheran ay isa pang saklaw ng bundok. Sa isang sulyap, ang lahat ng mga bundok ay nakabalot sa kalangitan. Agad na nakita ni James ang pinakamataas na bundok. Ang bundok ay lumitaw na napakataas at marilag mula sa malayo. Bukod dito, mayroong isang mahiwagang sinag ng ilaw na nagniningning sa bundok.
Nag-set up si Sophie ng isang pormasayon sa paligid ni James kaya hindi siya nakikita. Ang mga taong mas mahina kaysa kay Sophie ay hindi na siya mahahanap. Sa kaharian ng demonyo, hindi marami ang mas malakas kaysa kay Sophie. Gayunpaman, kumilos pa rin si James ng may pag-iingat. Hindi siya lumipad sa kalangitan ngunit pinili na sumulong sa paa. Nang marating niya ang pinakamataas na bundok, umakyat siya ng napakabagal. Nakarating siya sa pagbuo ng hadlang na nagpoprotekta sa bundok. Bago ito, nagtipon din si James ng maraming impormasyon tungkol sa protection na pormasayon. Ito ay na-set up ng isa sa powerhouse ng Lobran clan mula pa sa mga panahon ng panganay. Ang pagbuo ay nakakatakot na malakas. Gayunpaman, na-scout ni James ang lugar bago ito at hindi na pinaganya ni Sophie ang oras na iyon. Ang pormasayon ay na-deactivate na ngayon. Nang makalapit si James sa pagbuo, si Sophie ay stealthily na gumawa ng isang puwang sa loob nito. Maingat na lumakad si James sa pagbuo at patuloy na umakyat sa bundok. Di nagtagal, nakarating siya sa bundok at nakakita ng isang puno. Ang puno ay nagbigay ng isang alamat na pakiramdam. Ito ay siksik na may mga sanga at dahon, at may maliit na pulang prutas na lumalaki sa kanila. Ang mga prutas ay malinaw na kristal at nagbigay ng kaunting pulang glow. Tulad ng isang hindi gumagalaw na rebulto, mayroong isang matandang lalaki na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa ilalim ng puno. Agad na kinilala ni James ang lalaki bilang tagapag-alaga ng Lobran clan, ang kanilang dakilang nakatatanda, na ang lakas ay nasa rurok ng ikatlong yugto ng banal na ranggo. Ano ang dapat kong gawin, Ms. Sophie? Hindi naglakas loob si James na lumapit ng walang ingat at hiningi ang opinyon ni Sophie. Nag-isip sandali si Sophie sa tirahan ng langit at sinabing, kung nais mong ibagsak ang puno ng body, kakailanganin mong sakupin ang nakatatandang bantayan ito. Gayunpaman, nasa ikatlong yugto siya ng divine rank at labis na malakas. Hindi ako sigurado kung maaari ko siyang ibagsak nang hindi maakit ang pansin ng ibang mga makapangyarihang tao. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Naguguluhan si James. Maraming buwan siyang gumugol upang magnakaw ng puno ng body at naghintay para sa gabing ito. Hindi siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap kung siya ay nabigo ngayong gabi. Nanatili rin si Sophie sa pensive na katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya mula sa celestial na tirahan. Tulad ng dati, nagsuot siya ng isang puting damit, at ang kanyang magandang mukha ay walang kamali-mali. Gayunpaman, ang kanyang kutis ay mapatla, at maliwanag na hindi siya ganap na nakuhang muli mula sa kanyang mga pinsala. Nasugatan ka pa, Ms. Sophie, bakit ka lumabas? Nakakakita ng mukha ni Sophie, hindi maiwasang magtanong si James, kumusta ang iyong mga sugat? Binawi ni Sophie ang kanyang kamay ng bahagya at sinabing, hindi okay. Mayroong isang mapanganib na kalaban na nagbabantay sa puno ng body. Hindi ko siya mapapabagsak ng hindi nakababahala sa iba pang mga powerhouse. Ang tanging pagpipilian ngayon ay para sa akin upang makahanap ng isang paraan upang makagambala sa kanya habang pinupukaw mo ang puno ng body ng mabilis hanggat maaari. Sumimangot si James at tinanong, ano ang tungkol sa iyong mga pinsala? Umiling-iling si Sophie at sinabing, mabuti ako. Magpatuloy tayo. Matapos mong makuha ang puno ng body, makatakas ka agad. Dumating ako sa iyo, Nim. Tumanggo si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2547 nagtago si James sa kadiliman at itinago ang kanyang sarili. Samantala, lumapit si Sophie. Nang makalapit siya sa puno ng body, natuklasan agad siya. Ang dakilang nakatatandang Lobran clan ay biglang nagbukas ng kanyang mga mata. Sino ang nandyan? Lumaki siya bilang tugon. Mabilis na lumingon si Sophie at tumakas. Mabilis na hinabol ng dakilang elder ng Lobran ang Sophie at pareho silang nawala mula sa lugar. Nang makita na ang dakilang elder ng Lobran clan ay nakulong, mabilis na lumakad si James hanggang sa puno ng body. Tumalon siya sa hangin at pinalipat ang kanyang tunay na kakanyahan. Napakahusay na tunay na kakanyahan na hinagupit mula sa kanyang mga bisig at hinatak sa puno ng body habang sinubukan nitong ibagsak ito. Halika! Ang biglaang malakas na puwersa ay hinayla ang puno ng body sa labas ng lupa. Gamit ang kanyang isip, iniimbak ni James ang puno ng body sa celestial na tirahan.
Ang buong proseso ng paglapit sa puno ng body at pag-aalsa nito ay tumagal lamang ng mga 10 segundo. Matapos makuha ang puno ng body, mabilis na iniwan ni James ang saklaw ng bundok. Tumakas siya mula sa Lobran clan at sumugod patungo sa meet-up point upang makasama muli sina Henrik at Chusay. Di nagtagal, nakarating siya sa lugar kung saan pumayag silang magkita. Si Henrik at Chusay ay nandoon na naghihintay sa kanya. Paano ito napunta, James? Nakuha mo ba ito? Nang makita si James ay lumitaw, ang dalawa ay sumabog ng sabay-sabay. Tumango si James at sinabi, "Oo. Kinuha ko na ang puno. Kailangan nating umalis sa lalong madaling panahon." Ang puno ng body ay ang banal na object ng Lobran clan. Ang lahat ng impyerno ay maluwag kung nalaman nila na ninakaw ito. Kaya, si James at ang dalawa ay kailangang makatakas sa kaharian ng demonyo. Iiwan ba natin ang kaharian ng demonyo? Tanong ni Henrik. Ayon sa kanilang plano, ang tatlo ay nagbabalak na iwanan ang kaharian ng demonyo at magtungo patungo sa isang populasyon na planado sa isang lugar sa universo. Plano nilang manatili doon ng ilang sandali matapos matagumpay na pagnanakaw ang puno ng body. Pagkatapos, pupunta sila sa Earth kapag ang ikatlong kalamidad ay tumama. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay walang sapat na kapangyarihan at hindi nakapaglakbay sa universo sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Nasaan si Sophie? Tanong ni Henrik. Sinabi ni James, nagpunta siya upang maakit ang dakilang elder ng Lobran clan upang bigyan ako ng pagbubukas upang kunin ang puno ng body. Maghintay tayo dito para sa kanya. Ang tatlo sa kanila ay naghintay ng matyaga sa kanilang rendezvous point. Matapos ang halos kalahating oras, muling lumitaw si Sophie. Sa sandaling siya ay nagpakita, nag-ubos siya ng isang bibig ng dugo. Sigurado ka ba, MS? Sophie, sumugod si James at suportado siya. Malumanay na hinawakan ni Sophie ang kanyang kamay at sinabing, ang aking pinsala ay pinalubha lamang. Hindi ka na dapat manatili sa larangan ng demonyo. Magbubukas ako ng isang special na daanan para sa iyo na iwanan ang lugar na ito. Matapos magsalita, si Sophie ay casual na kumaway sa kanyang kamay, at ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon ay kumupas sa hangin, at lumitaw ang isang walang bisa. Agad na bumalik si Sophie sa celestial na tirahan pagkatapos mag-set up ng special na daanan. James, gusto kong magnilay sa pag-iisa. Huwag mo akong abalahin maliban kung may malubhang dumating. Ang tinig ni Sophie ay inaasahang mula sa celestial na tirahan. Okay, tumango si James. Pagkatapos, lumingon siya kina Henrik at Chusay, na nagsasabing, hayaan. Ang tatlo sa kanila ay lumukso sa hangin at pumasok sa special na daanan. Ang walang bisa ay agad na nagsara at nawala, na ibinalik ang lugar sa dating kalmado. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2548 pagkatapos ay binuksan ni Sophie ang isang special na daanan, sina James, Henrik, at Kwasay ay pumasok dito at umalis sa kaharian ng demonyo. Gayunpaman, ang trio ay walang ideya kung saan haantong sa kanila ang special na daanan. Matapos makapasok sa special na daanan, madilim ang kanilang paningin, at agad silang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang segundo, nagising sila at napansin na nakarating sila sa isang disyerto. Agad na nascan ni James ang kanyang paligid para kina Henrik at Chusay. Gayunpaman, wala silang makikita. Bulong ni James sa pagkabigla, ano ang nangyayari? Nasaan sila? Pumasok sila sa special na daanan at iniwan ang larangan ng demonyo, ngunit natagpuan ni James ang kanyang sarili na nag-iisa. Ano ang nangyayari, MS? Sophie, nasaan ako? Gayon din, nasaan sina Henrik at Chusay? Tinanong ni James si Sophie sa celestial abode. Sa sandaling iyon, si Sophie ay nakapasok na sa pagbuo ng oras at naghahanda na pumunta sa pag-iisa upang mapadali ang kanyang muling pagsasaayos. Siya ay malubhang nasugatan matapos na masakop ng makalangit na landas, at ang mga sugat na iyon ay tatagal ng mahabang panahon upang ganap na mabawi. Nang marinig niya si James na tumatawag sa kanya, sinimulan niyang makita ang labas ng mundo mula sa loob ng langit na tirahan. Bigla, sumimangot si Sophie bilang tugon sa kanyang nakita. Ano ang nangyayari? Ano ang lugar na ito? Ang special na daanan na binuksan ni Sophie ay may isang random na pagtatapos.
Matapos dumaan si James at ang iba pa, may teleport sila sa isa sa mga planeta ng kanilang universo. Kung tungkol sa kung saan sila may teleport, hindi masabi ni Sophie. Dahil nasugatan siya, imposibleng matukoy ang eksaktong lokasyon. Sinuri ni Sophie ang lugar at napansin na medyo kakaiba ito. Isang mahiwagang pormasayon ang naset up sa paligid ng lugar. Masalimuot na kahit na hindi niya tiyak na matukoy kung saan ipinadala si James at ang iba pa. James, hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. Gayun din, hindi ko alam kung bakit ang special na daanan na ginawa ko sa iyo sa lugar na ito. Pinlano ko ang tilapon ng special na daanan upang matiyak na may padala ka sa isang tirahan na planeta. Gayunpaman, tila may nangyari sa proseso. Inscan ko ang iyong paligid, at kakaiba ang planeta na ito. May isang mahiwagang pormasayon sa paligid ng planeta. Masalimuot na hindi ko ito lubos na maunawaan. Bukod dito, ito ay napakalakas at maaaring hadlangan ang mga special na mga sipi sa planeta. Theoretical na pagsasalita, ang patutunguhan ng special na daanan ay hindi kailanman dapat na maging planeta na ito. Sa palagay ko ang isang tao na napakamakapangyarihang lihim na nakipag-usap dito at pinadalhan ka rito. Naririnig ito, sumimangot si James. Kaya, kahit na hindi mo alam kung nasaan ang lugar na ito. May isang makapangyarihang lihim na nakipag-usap dito at pinadalhan ako rito. Ano ang layunin nila sa paggawa nito? Ano ang gusto ng taong ito? Tumugon si Sophie mula sa loob ng paninirahan sa langit, hindi ko alam. Kailangan kong pumunta sa pag-iisa ngayon, kaya dapat mong hawakan ang natitira sa iyong sarili. Yamang wala si James sa anumang agarang panganib, ayaw ni Sophie na alalahanin ang sarili sa dilema ni James. Nasugatan na siya ngunit umalis pa rin siya upang matulungan si James. Nang lumitaw si James, maraming tao ang bumati sa kanya. Ibinalik niya ang kanilang mga pagbati ng may ngiti. Pagkatapos, inutusan niya, ipunan ang lahat dito. Mayroon akong isang bagay na mahalagang ipahayag. Di nagtagal, maraming tao ang nagtipon sa pasukan ng nayon. Lahat ay tumingin kay James. Itinapon ni James ang kanyang tingin sa ulap at sinuri ang kanilang mga base sa paglilinang. Sa kabila ng maraming taon na sila ay narito, ang kanilang lakas ay hindi napabuti ng marami. Karamihan, pinamamahalaan lamang nila ang isa o dalawang sub-ranks. Bakit mo tinawag ang lahat dito, James? Tanong ni Cynthia. Tiningnan sila ni James at sumagot, nakakuha ako ng isang mahiwagang puno mula sa labas ng mundo. Ang pagkonsumo ng isang prutas mula rito ay magpapahintulot sa isa na agad na maabot ang ranggo ng sambong. Naririnig ang kanyang anunsyo, ang karamihan ng tao ay nagulat sa pagkabigla. Isang sage. T.S. Totoo ito. Mayroon ba talagang isang makahimalang prutas sa mundong ito? Maaari ba talaga tayong maging sage pagkatapos kainin ito? Lahat ay tumingin kay James sa pagtataka at kawalan ng paniniwala. Tumanggaw si James at sinabi, sa katunayan. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi ko hihintayin ang paggamit ng mga espiritual na prutas upang maging mga paningin dahil limitahan nito ang iyong paglago sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2549. Gayunpaman, ang kasalukuyang mga kondisyon ay nagtatrabaho laban sa mga tao, at napakahirap para sa mga tao na gumawa ng mga tagumpay sa ranggo ng paglilinang. Ito ay tumagal ng kawalang hanggan para sa isang ordinaryong magsasaka upang mapabuti sa pamamagitan ng isang solong ranggo. Lahat ng tao dito ay ang huling pag-asa ng sangkatauhan, at ang pagiging isang sambong kaagad ay magiging kapaki-pakinabang para sa sangkatauhan sa kabuuan. Matapos ubusin ang prutas upang maging isang sambong, ang iyong paglilinang ay magiging pabago-bago at maabot ang tunay na pinnacle ng paglilinang ay magiging mahirap. Para sa mga hindi nagtataglay ng pagnanais na maabot ang tuktok, maaari kang magpatuloy at ubusin ang prutas. Para sa mga nais ituloy ang pinakatanyag ng paglilinang, hindi kita pipilitin na kainin ito. Ini-post ni James ang lahat tungkol sa body prutas ng detalyado. Ang pagiging isang sambong kaagad ay lubos na kanais-nais. Wala sa kanila ang nag-isip tungkol sa pinakatanyag ng paglilinang bago ito. Masayang-masaya silang maging sage sa isang maikling panahon nang hindi kinakailangang magdala ng anumang mga kahihinatnan. Gusto kong magkaroon ng isa. Ako rin. Ang lahat ay nagsimulang umiyak para sa prutas.
Kinuha ni James ang mga prutas ng body at sinimulang ipamahagi ang mga ito sa mga tao. Sa lahat ng tao sa karamihan, si Winnie ang nag-iisa na tumanggi na ubusin ang prutas ng body. Tumingin si James kay Winnie at tinanong, bakit hindi mo gusto ang isa, Winnie? Malayo si Winnie sa lahat. Siya ay halos 180 sentimetro ang taas at nagbihis ng masikip na sandata ng katad, na binabalangkas ang kanyang perpektong figure. Mayroon din siyang mahabang itim na buhok. Tinawid niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at may kumpiyansa na sinabi, Tatay, hindi ko akalain na kailangan kong umasa sa panlabas na suporta upang masira. Ang pag-abot sa ranggo ng sambong ay isang maliit na gawa. Sigurado ako na maaabot ko ito sa lalong madaling panahon kung magpapatuloy ako sa pagsisikap. Mabuti iyon. Mabuti na mayroon kang tiwala sa iyong mga kakayahan. Tumango si James. Malinaw na nakita ni James ang potensyal ni Winnie. Kaya, hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang desisyon. Matapos ang lahat ay nakakuha ng isang prutas na body, nag-iwan sila ng isa't isa upang maghanap ng isang lugar upang magnilay sa pag-iisa. Ilang tao lamang ang naiwan sa pasukan ng nayon. Tinanong ni Henry, hindi ka ba kakain ng isa, James? Umiling-iling si James ng bahagya at sinabing, hindi, MS. Binalaan ako ni Sophie na huwag gumamit ng mga panlabas na puwersa upang madagdagan ang aking lakas. Hindi mapigilan ni Delaney na sabihin, dapat itong maayos, di ba? Mayroon bang sino man sa mundong ito ay hindi kumonsumo ng mga halamang Empyrean o prutas? Ang paglitaw ng mga biyayang ito ay upang matulungan ang mga magsasaka na mapabuti ang kanilang lakas. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2550 mayroong isang limitadong habang buhay para sa bawat buhay na nilalang. Ang paglilinang ay tungkol sa pag-agaw ng magagandang kapalaran at paghiram ng mas maraming oras mula sa langit. Ang landas ng paglilinang ay puno ng mga hadlang. Ang isa ay makatagpo ng hindi mabilang na mga panganib at malamang na mamatay kung hindi sila maingat. Ito ay isang napakahabang paglalakbay. Ang mga prutas ng Empyrean at mga halamang gamot ay nilikha ng universo at umiral para sa mga magsasaka upang mapagbuti ang kanilang lakas. Alam ni James ang katotohanan ito. Gayunpaman, paulit-ulit na paalalahanan siya ni Sophie na huwag umasa sa kanila ng sobra. Kung hindi man, ang kanyang pundasyon ay gumuho, at imposible para sa kanya na maabot ang pinakatanyag ng paglilinang. Mabuti si T. PLL Pass. Umiling-iling si James. Naabot na niya ang unang yugto ng mage rank. Hindi magiging mahirap para sa kanya na maabot ang sambong sa kalaunan. Bukod dito, ang pagiging isang sambong ay hindi ang pagtatapos para sa kanya. Ito ay itinuturing lamang na tunay na panimulang punto ng isang landas sa paglilinang. Kapag si James ay nasa mundo, naisip niya na ang sages ay isang puwersa na may bilang. Matapos manatili sa kaharian ng demonyo sa loob ng ilang oras, natuklasan niya ang mga sage ay medyo mahina. Higit pa sa ranggo ng sambong, nagkaroon ng banal na ranggo at ang ranggo ng emperor. Ang mga Grand Emperador lamang ang karapat-dapat na tinawag na walang kapantay na mga powerhouse. Gayunpaman, mayroon pa ring mga karagdagang ranggo na lampas sa pagiging isang Grand Emperor. Ang pinakamataas na ranggo ng paglilinang na kilala sa ngayon ay ang ranggo ng Diyos na ninuno. Marami itong edad mula nang maabot ng isang powerhouse ang ranggo ng Diyos ng ninuno. Dapat kayong mag-isip din sa pag-iisa. Ibabahagi ko ang natitirang mga prutas ng body sa mga sundalo sa paninirahan sa Celestial. Matapos si James, tumayo siya at umalis. Ibinigay ni James ang natitirang mga prutas ng body sa ilang mga sundalo na may medyo malakas na mga base sa paglilinang. Pagkatapos, iniwan niya ang Celestial na tirahan at nagsimulang gumala-gala sa disyerto. Hindi natukoy ni Sophie ang lugar, kaya kinailangan ni James kung saan siya nakarating sa kanyang sarili. Nagsimula siya ng isang bagong paglalakbay sa hindi pamilyar na planeta na ito habang hinahanap ang kinaroroonan nina Henrik at Chusai. Dahil ang tatlo sa kanila ay pumasok sa spatial na daanan ng magkasama, ang iba pang dalawa ay dapat na dumating sa parehong planeta at malamang na hindi magkakaiba-iba. Patuloy na naglalakad si James sa paligid ng disyerto. Sa kaharian ng demonyo, maraming tao ang natipon sa pangunahing bulwagan ng Lobran clan sa umaga.
Isang araw na mula nang ang puno ng body ay ninakaw mula sa kanila. Si Zoman ay nakaupo sa pinakamataas na upuan ng konseho. Nakatayo sa ilalim niya ay ilang mga pangunahing miyembro ng Lobran clan. Kagabi, isang powerhouse ang nagpasok ng bundok habang nagmumuni-muni ako. Hinabol ko ang panghihimasok ngunit nawala ang paningin sa kanila. Nang bumalik ako, ang puno ng body ay naupo at tinanggal. Ang dakilang elder ng Lobran clan mula sa banal na sukat ay nagbukas ng kanyang bibig at ipinaliwanag ang insidente. Nakaupo sa upuan ng ulo, ang mga browser ng TXOMIN. Sino ang eksaktong nagnakaw ng puno ng body ng aming angkan? Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na mga powerhouse ang nakatingin sa puno ng body ngunit hindi isang nang ahas na kumilos. Zoman ay natigil. Hindi niya malaman kung sino ang nagnakaw ng puno ng kanilang angkan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni Zoman, "Mahusay na elder, nakita mo ba ang hitsura ng tao?" Umiling-iling ang dakilang elder ng Lobran clan at sinabing, "Hindi ko makita ang eksaktong hitsura ng panghihimasok. Ito ay isang powerhouse na maaaring lumipat ng napakabilis. Hindi ako makakaakit. Ang taong ito ay dapat magkaroon ng isang mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa akin." Nagbulong si Zoman, "Mahusay na elder, naabot mo na ang ikatlong yugto ng banal na ranggo at nasa cusp na maging isang quasi-emperor. Gayunpaman, hindi mo mahuli ang taong ito. Nangangahulugan ito na ang intruder ay dapat na maging isang emperador. Maraming mga quasi-emperor sa kaharian ng demonyo. Sino ito? Ang puno ng body ng Lobran ay ninakaw, ngunit walang nakakaalam kung sino ang kumuha nito." Sa sandaling iyon, nasira din ang selyo ni Brielle. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang puno ng body ng Lobran clan. Matapos siyang umalis sa silid, nalaman niya na ang Lobran clan ay napunta sa mataas na alerto, at maraming mga powerhouse mula sa banal na sukat ay naroon. Sumimangot siya ng bahagya at nagbulong, "Ano ang nangyari?" Pagkatapos, lumakad siya hanggang sa isang bantay mula sa banal na sukat at maingat na tinanong, "Ano ang mali? Bakit maraming mga gwardya mula sa banal na sukat dito?" "Panipi,